Kilalang birador ng aswang ang matandang si Elmer. Binata pa lamang siya ay gawain niya na ito. Dahil sa kanyang pagiging birador, mainit siya sa mata ng mga aswang. Walang kapayapaan ang kanyang buhay. Pero mula nang dumating sa buhay niya ang batang si Nonoy, tila nagbago ang kanyang buhay. Nagsimula na siyang matakot mamatay. At dahil dito, sinamantala ng mga aswang ang pagiging mahina ng kanyang moral. Munti ka na siyang mamatay. Buti na lamang ay iniligtas siya ni Nonoy. Ang batang hindi niya alam ay isa palang aswang. Nang malaman niyang aswang ang bata, matutuliro siya. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya. Ang prinsipyo ba niya o ang kanyang pagiging ama kay Nonoy? Ano nga kaya ang pipiliin ni Elmer? Mas mangingibabaw nga kaya ang pagmamahal niya o handa siyang kalimutan ng pinagsamahan nila ng bata para lang sa kanyang nag-iisang misyon na ubusin ang mga aswang? Ano nga kaya ang mangyayari? Ang mga kasagutan ay abangan lamang dito lang sa nag-iisang tambayan, ang mga kwento ni Ka Banong. Matapang, matatag at brutal. Ito ang pinakaperpektong paglalarawan sa matandang si Elmer. Kilala siya sa buong probinsya na notoryo sa pagpaslang ng mga aswang. Kahit ang mga kapwa niya tao natatakot din sa kanya. Mas delikado pa sa mamamatay tao ang turing sa kanya ng lahat. Talaga namang iginagalang siya. Kahit ang barangay ay mataas ang tingin sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng respeto at papuri na kanyang natatanggap, mas pinagtutuunan niya ang kanyang natatanging misyon. Iyon ay ang burahin sa mundong ibabaw ang mga tinuturing niyang salot sa lipunan. Ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Masasabi ko matapang ka dahil kahit na alam mong buhay pa ako, naglakas loob ka magpakita. Nung gabing yun, katatapos lang paslangin ni Mang Elmer ang isang aswang na nagpumilit makapasok sa barangay Magtibay. Hinugot niya ng malakas ang espadang nakabaon noon sa nilalang. Pagkatapos ay itinusok niya yon sa lupa at dumukot ng sigarilyo. Napayosin na lamang ang matandang birador dahil medyo pinahirapan siya ng kinalaban niya. Nang makita niyang humihinga pa ang aswang, muli niya itong tinarakan ng espada sa dibdib. Sa pagkakataong yon, ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang nilalang. Malas mo. Sa dami ng pwedeng makaharap mo ako pa talaga. Pasensya ka na. Hindi uso sa akin ang second chance Mga tangang tao lang ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ibinalik na ni Mang Elmer ang espada sa kanyang lagayan. Sinilaban niya ang katawan ng aswang at saka pinanood ang unti-unting paglamon ng apoy sa bangkay. Matapos yon ay umalis na lang siya nang parang wala lang nangyari. Ganito ang buhay ni Mang Elmer. Naging parte na ng kanyang sistema ang makapatay ng aswang. Parang hindi kumpleto ang isang linggo niya kapag wala siyang dinadali. Nang makalabas na siya sa kagubatan, dumiretso siya sa paborito niyang kinakainan ng pansit. 9:00 na. Pagdating niya roon, magsasarado na ang pansitan. Pero dahil kinatatakutan siya ng mga tao, agad na lumapit sa kanya ang isa sa mga nagbabantay roon. Pansit na kakaunti lang ang gulay ha. At saka yung gusto ko yung mamasa-masa. Mang Elmer, kasi magsasarado na ho kami at saka wala na kasi. Kilala mo ba ako? Ha? Opo, kayo po si Mang Elmer. Alam mong ako ang nagliligtas sa barangay na ito laban sa mga aswang, di ba? Opo. Kaya gawan mo ng paraan. Gusto kong kumain ng pansit ngayon. Pero Kilala mo ako. Hindi ako pumapatay ng tao. Pero nambubugbog ako. Lalo na kapag gutom ako. Nang ilapag ni Mang Elmer ang espada niya sa mahabang lamesa, takot na kumilos ang binatang si Igan.
Napilitan na itong ilabas sa mga imbak nila kahit na kinabukasan pa dapat yon gagamitin. Habang naghihintay sa pansit na niluluto, nadaanan siya ng kapitan ng barangay Magtibay, si Aling Bulet. Kasama ng matandang babae ang mga tanod nito. Rumuronda kasi ang mga yon sa gabi para manghuli rin ng mga aswang. Magandang gabi sa iyo, Kapitana. Mukhang gumaganda ka yata ngayon, ha? Hoy, wag mo akong binobola, Elmer. Ano na naman ang ginagawa mo? Nananakot ka na naman ba ng mga tao rito para lang pakainin ka? Nananakot, pero magbabayad naman ako. Padabog na inilapag na matandang lalaki ang pera sa lamesa. Ngumisi ito sa kapitana. O, kita mo, magbabayad naman ako eh. No, may pambayad ako. Pero nangiistorbo ka ng mga dapat nagpapahinga na. Kailan mo mababawasan na kaangasan mo, ha? Hindi porke tinutulungan mo ang barangay na to na labanan ng mga aswang dapat palagi ka na lang nasusunod. Oo, kalma lang, Kapitana. Hindi ka naman siguro tumigil dito para lang awayin ako, di ba? Ayusin mo ang pakikitungo mo sa mga tao. Huwag mo silang protektahan kung aabusuhin mo lang din sila. Naglakad na palayo ang kapitanang si Bulet. Napangangan na lamang si Elmer. Kumakamot na lamang siya ng ulo. Sa tagal na kasi nilang magkaibigan ni Aling Bulet, kilala na niya ang ugali nito. Parang nagsisilbing nakatatandang kapatid niya yon na laging naninermon sa kanya. Kaya naman, sa lahat ng tao, ang kapitana lang ang hindi niya kayang bastusin. Makalipas sa mga sandali, ay naluto na rin ang pansit. Binigay niya agad ang kanyang bayad. Palis na sana ang binatang si Igan nang paupuin niya ito sa kanyang harapan. Bakit po? Kulang pa po ba yung niluto ko? Anong tingin mo sa akin, matakaw? Paupo ka dito. Sinunod ng binata ang kanyang sinabi. Takot na takot itong humarap sa kanya. Bakit ka natatakot sa akin? Po? Yung mukha mo, para kang maiihi sa salwal. Ang sabi ko, bakit ka natatakot sa akin? Sabi niyo po kasi nambubugbog po kayo eh. Sa tingin mo, bakit kita bubugbugin? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kasalanan sa inyo eh. Yun ang punto ko. Hindi kita sasaktan kasi wala ka namang kasalanan at wala kang ginagawang mali. Kaya bakit ka natatakot sa akin? Hindi nakapagsalita ang binatang si Igan. Hindi niya kasi maintindihan kung ano ba ang gustong iparating na matandang kausap niya. Hindi ako kumakain dito at nakikipag-usap sa iyo dahil wala lang. Nandito ako dahil may kailangan akong sabihin sa iyo. Po? Ano po yun? Aso mo yung dinali ng aswang nung nakaraan, hindi ba? Opo. Aso ko nga po yun. Yung aswang na yon, ayun, pinatay ko na kanina. Napatingin si Igan sa espada ng matandang lalaki. Meron pa kasing dugo roon. May alaga rin kasi akong aso noon. At namatay ang aso ko dahil nasa gasaan. Kaya alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng alaga. Ngayon, hoy, bakit ka umiiyak? Nagpapaliwanag lang naman ako. Maraming salamat po talaga kasi binigyan niyo ng gustisyang pagkawala ni Elmer. Anong sinabi mo, Elmer? Opo, Elmer ang pangalan niya. Kapangalan niyo po yung aso ko. Ay, nako. O, sige na. Huwag ka nang umiyak dahil naiirita ako sa iyo. Kalalaki mong tao tumigil ka na. Umiiyak ka pa dyan, baka masikmuraan pa kita dyan Mang Elmer, hindi ka naman po pala masama eh. Sira ulo ka pala eh. Kailan ba ako naging masama? Sa sobrang takot kasi sa inyo ng mga tao rito, iniisip nila na masama kang tao, na ginagamit mo lang ang pagiging manunugis at birador mo para may dahilan kang mang-abuso dito. Hoy, wala akong inaabusong tao ha. Mga tsismosa lang nagpapakalat niyan.
Biglang nanahimik si Mang Elmer. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting inis. Hindi niya kasi nakala na sa kabila ng mga ginagawa niya para sa barangay Magtibay, ay ganun pala ang iniisip sa kanya ng mga residente. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin siya. Dumiretso na lamang siya sa kanyang bahay. Pagpasok niya, agad niyang hinubad ang suot niyang nabahiran na rin ng dugo. Napatingin agad siya sa dingding kung saan nakadikit doon ang larawan ng kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang kuya at ate na nasawi sa pag-atake ng mga aswang noong bata pa sila. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. Napapailing na lamang siya kapag naaalala kung papaanong pinaslang ng mga nilalang ang kanyang dalawang kapatid. Nagsarado na naman ang kanyang kamao. Muli, nabuhay na naman ang kanyang galit. Kuya, ate, pinapangako ko sa inyo, hanggat nabubuhay ako, hindi ko sila titigilan. Isasara na sana ni Mang Elmer ang pintuan nang maramdaman niyang tila merong tao sa bakuran niya. Nagmamadali siyang tumungo roon para tingnan kung sino ang naramdaman niya. Nilibot niya ng tingin ang buong paligid. Nakita niya sa gilid ang isang lalaki. Nakasiksik sa gilid ng drum. Mukhang merong itong tinataguan. Sino ka? Lakas ng loob mo ah! Hindi sumagot ang lalaki. Sumenyas lang ito sa kanya na huwag siyang maingay. Maya-maya pa, dumaan ang mga barangay tanod. Nang masigurong wala na yon, lumabas na rin ang binata. Agad namang kinuha ni Mang Elmer ang itak na nasa gilid ng pintuan. Tinutukan niya agad ang lalaki sa liig. Anong karapatan mo pumasok sa bakuran ko? Sino ka? At bakit kayo nahabol ng mga tanod? Kalma ka lang. Relax lang. Sagutin mo ang tanong ko. Kasi kung hindi, Una. Sasagutin ko na. Apo ako ni Lola Bullet. anong pinagsasabi mo? Nilaloko mo ba ako? Hindi. Totoong sinasabi ko. Ito, tinan mo tong picture naming dalawa. Ito, nasa wallet ko. Pinakita pa ng binata ang larawan nila na matandang babae. At dahil doon, ibinaba na rin ni Mang Elmer ang itak. Apo ko ng kapitana rito. Kaya lang naman ako inahabol ng mga yun Kasi ang sabi ni Lola, ipapabugbog niya ako sa mga tanod kapag hindi ko tinapos ang pag-aaral ko. Ayaw ko na kasi talagang mag-aaral Gusto ko na magtrabaho para magkaroon ako ng sarili kong... Kilala mo ba kung sino ako? Hindi. Sino ka ba? Tinulak ni Mang Elmer ang binata. Tumumbay ito sa lupa pero agad din namang tumayo ng dahil sa inis. Ano ba problema mo? Nagpapakilala naman ako Lumayas ka rito! Wala akong panahon sa mga taong walang kwenta! Kung makapagsalita to, kala mo kilala niya ako Sakit ka ng ulo ni Bullet. Tingin mo matutuwa ako sa'yo? Ano naman sa'yo kung sakit ako sa ulo niya? Apektado ka ba? Biglang hinataw ni Mang Elmer ang itak sa leeg ng binata. Pero ang buhok lang ang pinatamaan ng matandang lalaki. Nanlalaki ang mga mata ni Lorenzo ng mga sandaling yon. Bakas na bakas sa kanyang muka ang kaba at takot. Ako ang berador ng aswang dito sa probinsyang ito. Kung ang mga aswang na mas delikado pa sa'yo kaya kong patayin. Kaya ko rin gawin niya sa'yo. Lalo na sinabi mo pa sa akin na walang halaga ang buhay mo. Wala naman ako sinabing ganun. Grabe naman to. Mona, alis na ako. Nakitago lang ako Kumakamot pa sa ulo ang binata nang lumabas na ito ng bakura na matanda. Amat, siraulong tao to Pumasok na lang ulit si Mang Elmer sa loob ng bahay niya. Naiga na lamang ito at agad din namang nakatulog. Kinabukasan, paggising niya, panibagong problema na naman ang bumungad sa kanya. Sinundo kasi siya ng mga tanod sa bahay niya. Pagdating niya ng barangay hall, nalaman niyang may inatake na naman pala ang mga aswang. Buti na lamang ay hindi namatay ang mga biktima. Hindi ba talaga mauubos ang mga aswang na yan, Elmer?
Hindi sila mauubos hanggat hindi ko pa nakikita ang kuta nila. Bakit ba kasi hindi mo pa nakikita? Kasi mahirap silang makita. Ano akala mo sa kanila? Mag-alagala lang kung saan-saan. Nagtatago rin ang mga yan, bulet. Nitong ang mga susunod na mga araw baka mas dumami pa ang mga aswang na makikita sa probinsyang ito. Kaya kung ako sa'yo, makipag-ugnayan ka na sa iba pang kapitan. Tingin ko idadamay nila ang mga tao sa ibang baryo para gantihan ako. O sige, gagawin ko yan. Pero, ikaw ba? Nangangailangan ka ba ng makakasama sa paghahanap sa mga aswang na yan? Kaya ko naman mag-isa. Hindi. Dapat may kasama ka. Kaya ko nga. Matanda ka na, Elmer. Hindi sa lahat ng oras madadaan sa angas. Ipapasama ko sa iyo ang apo kong si Raulo para naman may magawa siyang maganda sa buhay niya. Biglang naalala ni Mang Elmer ang binatang nakausap niya. Naiisip niya palang nakasama niya yon ay parang sumasakit na kagad ang ulo niya. Sigurado ka bang apo mo yung isasama mo sa akin? Si Raulo yun Ikaw nang bahalang magdisiplina. Basta ikaw, kailangan mo ng kasama. Ikaw na lang ang natitirang kakilala ko na buhay pa, Elmer. Ayaw ko nang pati ikaw mawala pa. Kaya, pwede ba? Pagbigyan mo na ako sa gusto kong ito. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Mang Elmer. Hindi niya kasi talaga kayang tanggihan ng kapitana. Sa isip-isip din niya kasi, kailangan niya rin talaga ng alalay. Minsan kasi, nararamdaman na rin niya tila bumabagal na rin siya. Okay, sige. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, ha? Hindi ako magiging mabait dyan sa apo mo. Abay, ikaw ang bahala. Umalis na rin si Mang Elmer matapos ang pag-uusap na yon. Inihanda na niya ang kanyang mga gamit. Noong mga oras na yon, ay kating-kati na naman ang kanyang kamay na makapatay ng aswang. Ginaganahan siya. Iniisip niya na kagad kung gaano kabrutal ang gagawin niya. Dakong 5:00 ng hapon, palabas na siya ng bakuran dala ang sandata niya nang biglang makasalubong niya ang binatang si Lorenzo. Ang sabi ni Lola, sumama raw ako sa inyo. Pasamahin mo na ako. Sabi niya kasi kapag sumama raw ako sa inyo, papayagan niya na akong hindi mag-aral. May visit naman buhay to. Bakit ngayon kagad? Bay, hindi ko alam. Nag-usap na kayo, di ba? Ay nako, dapat talaga di na ako pumayag Magkakaroon pa ako ng pabigat. Papangako ko sa inyo na hindi ako magiging pabigat. At saka, mga aswang lang naman ang kakalabanin natin Easy-easy lang yan. Takot naman ng mga yan sa tao Napangisi na lamang si Mang Elmer. Natatawa na lang siya sa pagiging mangmang at pagiging ignorante ng binatang si Lorenzo. Ayaw ko ng tatanga-tanga, ha? Gusto ko ng kasamang madaling makapick up. O sige na, tara na. Uy, sandali lang. Di mo ba ako bibigyan ng itak? Binilisan na lamang ni Mang Elmer ang kanyang paglalakad. Noong mga sandaling yon, hindi niya iniintindi si Lorenzo. Nakatuon lamang ang atensyon niya sa kailangan niyang gawin. At yun ay ang hanapin ng mga aswang na gumagala sa kagubatan. Nasaan ang mga aswang? Manahimik ka nga muna, pwede. Ang ingay mo Nakasilip sila noon sa malaking bato sa ilog. Pinakikiramdaman ni Mang Elmer ang paligid. Mga ilang sandali lang, sa halip na aswang ang makita nila, isang batang umiiyak ang nakita nilang tumatakbo papalapit sa kanila. Buisit! Bakit may bata rito? Uy, bata dito! Ari! Tanga! Tinawag mo pa! Magsasama ka pa ng pabigat! Nang makalapit na sa kanila ang bata, merong yung itinuturo. Iyak ito ng iyak. Nanginginig sa takot. Tulong! Tulungan niyo po ko! May nakita akong aswang doon! May kinakain silang tao! Sigurado ka bang aswang ang nakita mo? Opo, aswang po yun. Kawawa yung babae. Kinain nila. Tumayo si Mang Elmer sa kanyang pwesto at saka tinutukan ng itak ang bata. Mas lalo namang umiyak ang batang lalaki dahil doon. Uy, anong ginagawa niyo?
Bakit niyo tinututukan ng itak yung batang yan? Buwang ka ba? Hindi tayo nakakasigurado kung totoo sinasabi nito. Baka mamaya isa itong aswang at patibong lang yung sinasabi niya. Ibaba niyo yan. Tingnan niyo, takot na takot na yung bata oh. Magkakaganyan ba yan kung aswang yan? Ibaba niyo na nga yan. Sa pilitang inalis ni Lorenzo ang itak ng matanda. Nilapitan ni Lorenzo ang bata at saka kinausap. Ituro mo sa amin kung saan mo nakita yung sinasabi mo. Opo, ituturo ko po talaga sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Wala nang nagawa pa matandang si Elmer kundi ang sumunod na lang din sa dalawa. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa sinasabi ng bata. Pero huli na ang lahat. Wala nang buhay ang biktima. Lasog-lasog na ang katawan nito. Kung naniwala kasi kagad tayo, di sana naabutan pa natin buhay tong biktima. Kayo kasi. Ay, manahimik ka ha. Wala kang alam. Baka ikaw ang patay ko dyan Hindi ko kasalanan na namatay ang taong yan. At isa pa, hindi ko rin naman agad pwedeng pagkatiwalaan ng batang yan. Paano kung aswang pala ang batang yan at patibong nga lang ang lahat? May babalik mo ba ang lahat kapag namatay na tayo? Ikaw ngang binata ka. Gamitin mo nga yung katiting mong utak ha. Hindi yan disenyo lang. Napatamimi na lamang si Lorenzo noong mga sandaling yon. Hindi na lang din niya kinontra pa ang sinasabi ni Mang Elmer. Nagkaroon na kasi siya ng ideya kung anong klase ng tao ang matanda. Alam na niyang hindi talaga marunong maawa sa mga tanga si Mang Elmer. Hoy, ikaw bata. Anong pangalan mo? At bakit ka nandito sa kagubatan, ha? Nonoy po ang pangalan ko. Kaya po ako nandito sa kagubatan kasi nanguhuli po ako ng gagamba. Yung mga kasama ko pong bata, hindi ko po alam kung ano na yung nangyari sa kanila Nagiwaiwalay po kami. Alam mo ba kung saan ka nakatira? Umuwi ka na lang sa inyo. Wala po kong maalala Nagising na lang ako kasi kanina dito sa gubat. Tapos may mga bata. Niyaya lang nila akong manguli ng gagamba. Tapos ayun na. Wala na po akong maalala bukod sa sila ang una kong nakita kanina. Bakit? May amnesia ka ba? Ano po yung amnesia? Isang pangyayari sa buhay ng tao na kung saan makakalimutan niya yung ilang parte ng mahalagang nangyari sa buhay niya. Pagkabura ng isipan, dami mo pang pinagsasabi. Yung makakalimutan mo kung anong nangyari sa iyo, ganon. Ibig kong sabihin, ganun po yung nangyari sa akin? Naluloko mo ba kami rito? Wala kang maalala pero alam mo ang pangalan mo. Nonoy po kasi ang ibinigay na pangalan sa akin ng mga nakalaro ko kanina Hindi nagsalita ang matandang si Mang Elmer. Hindi niya magawang paniwalaan ang bata. Pero hindi niya rin naman magawang husgahan ito. Wala naman kasi siyang nararamdaman kay Nonoy na kakaiba. Sa paningin niya, pangkaraniwang bata lang ito. Huwag ka nang sumunod sa amin. May mahalaga kaming lalakarin. Habulin niyo po ba yung mga aswang? Wala ka nang pakialam. Basta dito ka na lang, ha? Mang Elmer, sigurado ka bang iiwanan natin ang batang ito dito sa gubat? Kita mo naman ang dilim dito. At tingnan mo nga, may pinaslang ang aswang dito. Ayoko nang pabigat sa lakad ko. Kaya ayos lang sa'yo mapahamak ang batang to? Obligasyon ko ba yan? Huwag kang bida-bida dyan, ha? Hindi nga natin siya obligasyon, pero tayo nakakita sa kanya. Tayo ang may kakayahang tulungan siya sa ngayon. Kaya kung ano man ang mangyayari masama sa kanya, kargo natin siya. Sandaling napatahimik si Mang Elmer. Bigla na lang niyang napagtanto na kahit pala hindi matalino si Lorenzo, may puso pa rin ito para sa iba. Isang bagay na nagugustuhan niya sa tao. Ay nako, bahala ka mag-asikaso dyan, ha? Isama mo kung gusto mo. Pero kapag merong nangyaring masama dyan, kasalanan mo na yan. Nauna nang naglakad na matandang lalaki. Napapailing na lamang si Lorenzo dahil sa kasungitan ni Mang Elmer. Pero sa huli, isinama na rin nila ang bata. Habang naglalakad sila sa kagubatan, ay tumigil si Mang Elmer. Marahan na nitong hinugot ang kanyang espada.
Ito na ang dinala niya kaysa sa itak. Dahil sa mga ganitong klase ng lakad, mas komportable siyang gumamit ng mas mahabang patalim. Nandito na sila. Ayaw ko ng tatanga-tanga, ha? Nonoy, wag na wag kang aalis dito ha. May aasikasuhin lang kami rito. Tumango lang ang bata sa binata. Lumapit na rin si Lorenzo kay Mang Elmer. Mga ilang sandali lang, nakakarinig na sila ng mga angil. Sa palagay ni Mang Elmer, nasa 5 hanggang 6 na aswang ang naroon. Kaya naman hinanda na rin niya ang kanyang sarili. Hindi naman siya kinakabahan. Napapayosi pa nga siya na parang walang haharaping kalaban. Nagtataka nga sa kanya si Lorenzo kung papaano niya nagagawang kumalma kahit na nasa kalagitnaan sila ng delikadong gawain. Ayun na sila! Nagtago si Lorenzo sa likuran ni Mang Elmer. Nang sabay-sabay nang lumusob ang mga aswang, hindi nagdalawang isip ang matandang lalaki na harapin ang mga yon. Parang sumasayaw lang si Mang Elmer habang winawasiwas ang kanyang matalim na espada. Tila nilalaro lang ni Mang Elmer ang pakikipaglaban. Napapangangan na lamang din si Lorenzo sa kanyang nakikita. Hindi nito inakala na ganun pala talaga kabangis sa matandang si Elmer. Wala pang 5 minuto, bagsak na ang mga aswang. Pero lahat ng yun ay humihinga pa. O ano? Napanganga ka, no? Hindi yan kayang gawin ng mga katulad mong duwag. Pinatay mo silang lahat? Oo, nakita mo naman, di ba? 6 sila. Gusto mo, ikaw na yung pang-7. Ang galing mo. Hindi ko kailangan ng papuri mo. Ang kailangan ko ngayon, patunayan mo sa akin na kaya mong sabayan ang mga ginagawa ko. Hinagis ni Mang Elmer ang kanyang espada at nasalo naman yun ni Lorenzo. Gumising matandang lalaki at saka sumenyas. Ha? Anong ha? Ikaw na tumapos sa mga yan. Tinira ko talagang buhay ang mga yan para may gawin ka naman. Papatayin ko sila? Hoy, bakit? Kaya mo ba silang buhayin? Malamang, patayin mo sila. Kaysa naman ikaw patayin ko. Hinawakan ni Lorenzo na maayos ang espada. Lumapit ito sa isang aswang na naghihingalo. Aamba niya na sana itong itarak ang espada pero huminto ito. Hindi pala kaya ni Lorenzo. Hindi pa pwedeng hintayin na lang natin silang mamatay? Konting buhay na lang naman eh. Walang kwenta! Akin na nga yan! Kahihiyan ka talaga ng lola mo! Duwag! Pagkakuha ni Elmer sa espada, pinagtututusok niya ang mga aswang sa ulo. Talsikan pa ang mga dugo pero normal na lamang yon para sa matanda. Kung ganyan ka kalambot at kaduwag, pakiusap lang ha. Huwag ka nang sumama. Hindi ko kailangan ng duwag. Mahina at walang lakas ng loob. Dismayadong naglakad si Mang Elmer paalis. Bumalik ito sa bahay niya. Pagtingin niya sa likuran niya, sumunod sa kanya si Lorenzo. Nagsalubong ang kanyang kilay nang makitang sumama rin pala sa kanila ang batang si Nonoy. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Bakit mo dinala ang batang yan dito? Ayaw niyang umalis eh. Sunod ng sunod. Kaya ayan. Pakiusap po. Wala na po kasi ako mapupuntahan eh. Sige na po. Tulungan niyo po ako. Kahit po utus-utusan niyo po ako dito. Lahat po gagawin ko. Patirain niyo lang po ako sa inyo. Hindi ako nagpapatira nang hindi ko kilala. Hindi mo nga kilala sarili mo, di ba? Umalis kayo rito. Doon kayo sa barangay matulog. Ayaw ko ng kasama rito. Ayaw ko ng sakit ng ulo. Layas! Siguro kaya ka walang kasama sa buhay kasi ganyan ka sa maugali mo eh. Sa sinabing yun ni Lorenzo, tila nagpantig ang tenga ng matandang lalaki. Otomatikong nakaramdam ng inis at galit si Mang Elmer. Para sa kanya, hindi niya matatanggap na mga salitang yun ay manggagaling sa isang mangmang na binata. Binitiwan ni Mang Elmer ang espada at saka hinawakan sa kwelyo ang binatang si Lorenzo. Wala kang alam kung anong dahilan kung bakit ako ganito, ha? Kaya ikaw,
Manahimik ka kung ayaw mo makatikim sa akin. Totoo naman kasi. Ang sama ng ugali mo. Pati bata gaganyanin mo. Tinututukan mo pa nga ng... Oo! Masama ugali ko. At kahit kailan, hindi mo mababago yon. Hindi yun mababago ng isang kagaya mong walang ibang alam kung hindi maging problema sa iba. Umalis na kayo! Bago ko pa makalimutan na apo ka ng kaibigan ko. Bintiwan na ni Mang Elmer ang kwelyo ng binata. Papasok na sana matandang lalaki pero nagsalita pa ulit si Lorenzo. Kahit mangmang ako, hindi ako kagaya mo na walang ibang inisip kundi ang sarili lang. Hindi na napigilan pa ni Mang Elmer ang kanyang sarili. Sinuntok na niya sa mukha ang binata. Nagulat si Lorenzo ng mga sandaling yun. Kahit kasi matanda na, malakas pa rin ang suntok na matandang lalaki. Para siyang sinuntok ng boksingero. Wala kang karapatan na magsalita sa akin ng ganyan dahil una sa lahat, wala kang alam kung ano ang pinagmulan ko. Ipis ka lang sa paningin ko. Kaya kahit na anong sabihin mo, kahit kailan, hindi magiging mahalaga sa akin. Inutil! Akala ni Lorenzo ay tapos na si Mang Elmer. Pero hinila na matanda ang kwelyo niya at sapilitang itinayo. Pinagsasasapak siya nito sa muka. Paulit-ulit siyang bumabagsak pero paulit-ulit din siyang itinatayo ni Mang Elmer. Tama na po yan. Huwag na po kayong mag-away. Kailangan mo maturuan ng leksyon para matuto kang gumalang, ha? Nang nakaiga na sa lupa ang binata, pinagsisisipa siya ni Mang Elmer. Naawat lang ito na mapadaan ng mga tanod kasama ang kapitana. Ano nangyayari? Bakit mo binubugbog ang apo ka? Napakasira ulo. Walang modo. Bastos. Ilayo mo sa akin yung apo mo. Baka ito ang unang pagkakataon na makapatay ako ng tao. Lorenzo, ano bang ginawa mo? Nagbitiw po sila sa isa't isa ng hindi magagandang salita. Kaya po sila nag-away. Pasensya na po. Kasalanan ko po kung bakit sila nag-away. At sino ka naman? Kasama po ko ni Kuya Lorenzo. Nang makabangon na si Lorenzo, muntikan pa itong matumba. Buti na lang ay inalalayan ito agad ng mga tanod. Totoo naman ang sinabi ko eh. Masama ang ugali mo. Manahimik ka na lang. Sige na, dalhin niyo na muna yan sa barangay. Isama niyo na ang batang ito. Napabuntong hininga na lamang ang matandang si Elmer. Nilapitan naman siya ni Aling Bulit para humingi ng paumanhin. Pasensya ka na sa apo ko ha. Bulet, alam mong hindi ako mabait sa mga tanga at walang modo. Kaya sana nahubad na niya lahat ng pangit niyang ugali. Dismayadong pumasok na lamang si Mang Elmer. Napabuntong hininga na lamang siya sa nangyari. Kinabukasan, laman na naman ng usapan ng mga aswang na pinaslang ni Mang Elmer. Kagaya ng laging nangyayari, inuulan na naman siya ng papuri. Pero kahit na kailan, hindi naman naging mahalaga sa kanya ang papuri ng mga tao. Ang gusto niya lamang ay maubos na ang mga salot ng lipunan. Habang nagpapakulo ng tubig at tulala sa sinasalang, biglang dumating ang binatang si Lorenzo kasama ang batang si Nonoy. May mga band-aid na ang mukha nito at medyo nakapikit ang kaliwang mata. Ang titigas ng ulo niyo ah! Sinabi ko ng Hindi po kami nandito para magalit po kayo. Nandito lang po kami kasi may sasabihin po kasi sa inyo si Kuya Lorenzo. Mang Efren, pasensya na sa mga nasabi ko sa inyo kagabi. Napaliwanag na sa akin ni Lola lahat. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka ganyan sa hindi mo kilala. Pasensya na ho talaga. Masyado kitang hinusgahan kahit na hindi pa kita nakikilala. Alam kong mali ang mga sinabi ko. Kaya humihingi po ako ng dispensa. Sinabihan ka ng lola mo kaya ka nandito ngayon. Sinabihan niya ako pero kagustuhan ko na rin. Alam niyo po, aminado kong mahina naman talaga ang utak ko eh. Wala akong silbi sa pamilya. Pero hindi naman po ako masamang tao. Marunong akong magpakumbaba.
kapag alam ko pong ako ang mali, humihingi po ako ng dispensa. Kaya sana po, tanggapin niyo po ako. Sige. Ayaw ko na lang maulit yon kasi baka sa susunod, sa morgue ka na damputin. Isa pa, Elmer ang pangalan ko. Pinagsasasabi mong Efren. Ay, oo nga po pala. Elmer nga po pala. Sa susunod, kilalanin mo ng maigi ang isang tao bago ka magbitaw ng mga husga, ha? Kaya nga po, kung ayos lang sana hayaan niyo pa rin akong sumama sa inyo. Nang sa ganun mas makilala ko na po kayo. Para kapag kilala ko na po kayo, pwede ko na po kayong husgahan. Oo, nag-uumpisa ka na naman ba? Naku, hindi po. Nagbibiro lang naman po ako. Buti naman po't bati na kayo. Dapat talaga hindi kayo nag-aaway kasi masama nag-aaway Paano yung batang yan? Hindi ho siya pwede sa barangay Mang Elmer. Walang bakanting lugar dun sa kanya. Biglang lumapit ang batang si Nonoy kay Mang Elmer. Hinawakan ng bata ang kanyang kamay at tila nangingilid pa ang luha. Mang Elmer, sige na po. Parang awa niyo na po. Wala na po ako mapupuntahan Ayaw ko na po sa labas lagi. Natatakot po ako sa mga aswang. Mang Elmer, kahit po ano gagawin ko, maging alipin niyo po ako ayos lang po. Sige na po, pakiusap po, isama niyo na po ko. Diyos ko naman, ang bihira naman talagang buhay to. Mang Elmer, siguro naman, hindi naman makakasama kung pagbibigyan natin yung bata hanggat wala pa siyang malilipatan. Kasi naman... Bigla na lang nawalan ng malay ang matandang si Elmer. Bumagsak ito sa hagdanan. Buti na lang ay nasalo ito ni Lorenzo kaya hindi ito nahulog. Mang Elmer, anong nangyayari sa inyo? Mang Elmer, huy! Binuhat ni Lorenzo ang matanda. Ipinasok nila yon sa loob ng bahay. Agad na inasikaso nila si Mang Elmer. Yung abaniko, kunin mo. Paypayan mo siya. Ihanda ko ang lahat ng dapat nating gamitin. Hindi malaman ni Lorenzo kung ano ang gagawin sa mga sandaling yon. Nang makakita siya ng matapang na langis, nilagyan niya si Mang Elmer sa ilong. Mga ilang sandali lang, nagkaroon na ulit ng malay ang matanda. Nagsasalita ito, pero hindi nila gaanong maintindihan dahil naninigas ang panga nito. Ha? Hindi ko kayo maintindihan. Kuya Lorenzo, tingin kong sinasabi niya, yung kamay niya at paa, kailangan nating hilutin. Ha? O sige. Ikaw sa kamay, ako naman sa binti. Halos 5 minuto nilang hinilot ang matandang si Elmer. Mga ilang sandali lang ay nawala na rin ang paninigas ng ilang parte ng katawan nito. Hingal na hingal ang dalawa. Kabado sila dahil nakita nilang nagkukulay ubi na ang labi ni Mang Elmer. Mang Elmer, kumusta po ang kalagayan niyo? Ayos na po ba kayo? Mang Elmer? Kaya ko na. Ayos na ako. Akala namin, mawawala na kayo, Mang Elmer. Ano ka ba? Masamang magsalita ng ganyan, Nonoy. Munti ka na naman ako. Mang Elmer, ano po bang nangyayari sa inyo? Matagal niyo na po ba itong nararanasan? Wala ito. Huwag yun ang pansinin. Kailangan niyo pong sabihin sa amin. Para po kapag nangyari ulit yan, alam na po namin ang gagawin namin. Oo, tama si Nonoy. Hindi niyo ako obligasyon para mag-alala. Hayaan niyo ako mamatay. Mang Elmer naman, ayaw namin mangyari yun. Kahit na binugbog mo ko, hindi ko pa rin kayang isipin na mamamatay ka sa harapan namin nang wala kaming ginagawa. Ayaw kong pag-usapan ngayon. Siguro sa susunod na araw na lang. Magsasabi ako sa inyo kapag nasa mood na ako. Mang Elmer, pwede na po ba akong tumira dito? Papayagan kitang tumira dito, pero matuto kang maglinis ng bahay, ha?
Opo, kaya ko po yun, Mang Elmer. Pwede po bang tawagin ko na lang din po kayong Tatay Elmer? Ha? Natamimi si Mang Elmer sa mga sandaling yon. Yung kasi ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan niya bilang tatay. Nasanay na kasing mamuhay na mag-isa ang matandang lalaki. Hindi niya naranasan na merong ibang tao ang nag-aasikaso sa kanya. Kaya naman naninibago siya sa mga nangyayari. Aminado naman si Mang Elmer na may parte ng puso niya na nagugustuhan ng ginawa ng dalawa. Malaki ang pasasalamat niya kay Lorenzo at Nonoy. Dahil kung hindi dahil sa dalawa, baka hindi na niya nasilayan pa ang susunod na bukas. Hindi na namalayan ni Mang Elmer na pumayag na lang siya sa gusto ng bata. Pinatira niya ito sa bahay niya. Kasama na rin si Lorenzo. Nagtataka nga sa kanya si Aling Bulet kasi hindi inakala ng kapitana na madaling papayag si Mang Elmer na kupkupin ng dalawa. Lumipas ang 1 buwan. Naging parte na ng sistema ni Mang Elmer ang presensya ni Lorenzo at Nonoy. Tila hindi kumpleto ang araw niya kapag mag-isa lang siyang nasa hapagkainan. Tila nahati na rin ang kanyang atensyon. Kung dati ay nakatuon lang ang utak niya sa mga aswang, ngayon ay nakatuon na rin ang utak niya sa bahay niya. Dahil mula na magkaroon siya ng kasama, palagi na niyang iniisip kung saan siya kukuha ng kakainin nila. Sa loob ng 1 buwan, malaki na ang pinagbago ng matandang lalaki. Bagay na kahit papaano gusto rin naman ni Mang Elmer. Oh, nasaan na naman yung batang yon? Baka ho nandyan lang po sa labas, naglalaro. Eh anong oras na oh? Hindi ba siya nagugutom? Tapos kapag nagkasakit, iiyak-iyak at ayaw uminom ng gamot. Sira ulo talagang bata yun, oh. Lingid sa kaalaman ng lahat, may espesyal na lugar ang mga bata sa puso ni Mang Elmer. Kaya naman, nang dumating sa buhay niya si Nonoy, hindi niya na namalaya na unti-unti na pala siyang nagpapakaama. Nag-aalala siya sa kapakanan at kalusugan ng bata. Uy, nag-aalala siya. Hindi naman siya dating ganyan. Gusto mong balian kita ng buto mo dyan? Alam mo, Mang Elmer, wala namang masama minsan kung aaminin na malambot tayo. Kasi sabi nga sa akin ng lola ko noon, kapag tinanggap mo ang kahinaan mo, ibig sabihin ay tanggap mo na kung ano ka. Sinabi rin niya sa akin yan. Hindi pa rin pala siya nagbabago ng mga salita niya. Pero may iba po tayo, ha? Bakit po kaya wala na nagpaparamdam na aswang sa nakalipas na buwan, no? Sumeryoso ang mukha ni Mang Elmer dahil sa tanong na yon. Umupo ito sa gilid ng binata. Huminga ng malalim. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam eh. Nababahala nga ako kasi ngayon, hindi ko sila nararamdaman. Ang mas nakakabahala kasi sa mga aswang, mga traidor sila umatake. Hindi sila magpaparamdam tapos kugulatin ka na lang. Kaya naman, itong pansamantalang kapayapaan na meron tayo, dapat di natin pinagkakatiwalaan. Kasi may kapalit ang katahimikan na ito. Kung sa bagay, tama po kayo. Lalo na't alam nating papanin lang ang mga aswang. O sige, dito ka lang. Hahanapin ko lang si Nonoy. Baka mamaya nakikipag-away na naman yon. Kanino pa ba magmamana ng kaangasan yun? Alala, may sinasabi ka ba? Joke lang. Ito naman, oh. Lumabas na lamang ng bakura ng matandang si Elmer. Pinuntahan niya ang bakanteng lote kung saan madalas na naglalaro ang bata. Pagdating niya roon, ay nakita niyang maraming bata ang naglalaro. Sinuyod niya ng tingin ng lugar. Nasipat niya si Nonoy na may kinakausap na matandang lalaki. Kahit bagyang nakatakip ang mukha ng matandang lalaki, alam na agad niyang aswang ang matandang yon. Kinuha ni Mang Elmer ang sanga at binali sa gitna. Gagamitin niyang panaksak yon sa matandang aswang. Pero bago siya makalapit, ay bigla na lang yung umalis.
Tatay Elmer? Anong sinabi niya sa'yo? Ang sabi po niya, samahan ko raw siyang bumili ng bigas. Nahihirapan daw po kasi siya maglakad kaya kailangan niya po ng katulong. Nahihirapang maglakad ayun nakatakbo nga kagad. Nonoy, di ba sinabihan kita na huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kilala? Aswang ang matandang yun Po? Ganun po ba? Ganyan talaga reaksyon mo. Hindi ka man lang natakot. Pero sige na, umuwi ka na sa bahay. Sabihan mo si Kuya Lorenzo mo na sumunod sa akin. Ahabulin ko yung matandang yon. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Elmer. Tumakbo siya patungo sa pinuntahan ng misteryosong matanda. Nakarating na siya sa bungad ng kagubatan. Tumigil siya. Hindi na muna siya pumasok. Alam niyang mahuhulog lang siya sa isang patibong kung aabante pa siya. Sa susunod na lapitan mo pa si Nonoy, hindi ka makakatakas sa akin. Pasalamat ka dahil wala akong dalang espada. Lumayas ka na! Dahil kapag nakita pa kita ngayon, patay kang matanda ka! Wala siyang natanggap na tugon. Pero naramdaman na ni Mang Elmer na umalis na ang hinahabol niya. Hindi na siya nagtagal doon. Naglakad na lang siya pabalik. Nakasalubong niya pa si Lorenzo na dala ang kanyang espada. Mang Elmer, ayos ka lang ba? Hindi naman ako napalaban Pero masama ang kutob ko. Tingin ko, punteriya din ng mga aswang si Nonoy. Po? Bakit po si Nonoy? Pwede naman ako. Matanda ka na. Anong mapapala nila sa'yo? Makulat ka na. At saka si Nonoy ang punteriya nila dahil alam nilang yun ang kahinaan ko. Hindi kapag ako palang nakuha, ayos lang. Hindi ka manghihina? Patanga ng patanga yung sinasabi mo Uwi na lang tayo. Baka masikmuraan pa kita rito. Dahil sa insidenteng yon, mas lalong naging mapagbantay si Mang Elmer. Hindi niya inaalis ang tingin niya sa batang si Nonoy. Batid niya kasing anumang oras ay maaring dukutin si Nonoy sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa umabot na naman ng isang buwan. Mas nababahala na naman si Mang Elmer dahil hindi na naman nagpaparamdam ang mga aswang. Dahil sa ganitong sitwasyon, pinagbawalan na muna niyang lumabas ang dalawa. Sigurado ba kayong dito na muna ako? Paano kayo? Mas kailangan ka ni Nonoy. Gawin mo na lang ang lahat ng tinuro ko sa'yo sakaling malagay kayo sa alanganin. Pero hanggat nandito kayo sa bahay, walang gagalaw sa inyo. Huwag lang kayong lalabas. Sige na, mauna na ako. Tumungo si Mang Elmer sa kakilala niyang Bombay na si Jabar. Ang Bombay na ito ay merong mga kagamitan na pinaparentahan. Sa tuwing may kailangan siyang gamit laban sa mga aswang, si Jabar agad ang naiisip niya. Sasapit na ang gabi nang dumating siya sa bahay ng Bombay. Pagdating niya roon, nakasarado ang pintuan ng tindahan. Lumapit si Mang Elmer at saka kinalembang ang maliit na bell sa gilid ng pintuan. Mga ilang sandali lang ay lumabas na rin ang lalaking balbasarado. O Elmer, long time no see. Buti naman pakita ka na ngayon. Para di na ako mahirap hanap sa'yo at sigil sa'yo utang mo. Ano, babayad ka ba? Hindi ako nandito para magbayad ng utang. Ay naku, naloko na. Ano gawa mo, ikaw punta rito? Utang ka na naman ba? Ay nako, wala na. Lugi na negosyo ko. Nandito ako para bilhin ng isang bagay. Bilhin? E di ikaw pala mayroong pera. Bakit hindi ka muna bayad sa akin? Dahil mahalaga ang gagawin ko. Saka na yung utang ko sa'yo. Hindi pa naman ako mamamatay Ay pambihira. Ikaw talaga. Kahit kailan kawawa ko sa'yo lagi. Ano ba kailangan mo, kaibigan? Gusto kong bilhin ng pulseras na itim na inaalok mo sa akin noong nakaraan. Ang pulseras na kayang tukuyin kung may aswang sa paligid o wala. Ah, aswang. Sabi ko na nga ba? Kasi, alam mo, nakaraan pa may aswang dito. Paikot-ikot. Pero, mga manunugis dito wala kwenta. Hindi nila kaya pas lang ang aswang. O di bali, halika.
nandito pa hanap mo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Napatingin agad ang mata ni Mang Elmer sa paligid ng bahay. Napansin niya kasing mas maraming bagay na ang nakasabit sa mga pader. Ibang-iba na ang bahay mula nung huli siyang makapunta rito. May kung anong hinahanap si Jabar sa malaki nitong baul. Pagbalik nito, ay daladala na nito ang maliit na kahon. Agad na binuksan ng Bombay ang kahon at bumungad sa kanya ang itim na pulseras. Sigurado kang gumagana to, ha? Kapag ito kalokohan lang, susunugin kita ng buhay. Kilala mo ako, Jabar. Uy, pambira. Ngayon pa ba ako luloko sa iyo? Alam ko ikaw brutal kapag galit. Kaya bakit ako luloko? Saan mo ba to nakuha? Nakwento ko na dati, di ka kasi nakikinig eh. Dati, may isa albularyo na 50-50. Punta dito, bago siya patay. Bigay niya to sa akin. Sabi niya, makakatulong sa pagtukoy sa aswang. Kaya, kuha ko na. Tapos yun, patay na siya. Saktong-sakto to. Wala akong alam sa pag-aalbularyo pero tingin ko malaki ang may tutulong nito sa akin. O ano, bili mo na ba? Magkano ba ito? Mura lang, para sa iyo kaibigan. Bigay ko sa iyo 700. 700? Anong mura doon? Murahin kita dyan eh. Oo, naku. Huwag ka kuripot. Ako wala kita ngayon. Baka makita mo hanap mo. Aba, pumapalag ka na pala ngayon, ha? Hindi, biro lang. O naman, seryoso masyado eh. O sige na, binta ko na sa iyo 500. Visit ka. Pati ako tutubuan mo parang malaki. Inabot na ni Mang Elmer ang pera at saka kinuha na rin ang pulseras. Palis na sana matandang si Elmer nang may pahabol pa sa kanya si Jabar. Kaibigan, ingat ka ba lagi? Kaibigan kita, kaya ako nag-aalala sa iyo. Sila mag-ingat sa akin. Ngayon mga aswang, tingin ikaw galit sa iyo. Dami mo kasi pinatay na aswang eh. Kaya ikaw kaibigan ha, ikaw ingat. Kapag namatay ka, wala na akong kaibigan. Alala ko rin na utang mo, paano mabayaran? Ay nako, ikaw rin, mag-iingat ka rin palagi. At hindi ako mamamatay, mababayaran ko yung utang ko sa iyo. Alam mo, ikaw lang yung nag-iisang pinagkakatiwalaan ko bukod kay Bullet. Tinapik niya si Jabar sa balikat at saka ngumiti na malapad. Nginitian na lamang din ni Mang Elmer ang kaibigang Bombay. Matapos yun, umuwi na rin siya sa kanyang bahay. Inabutan niya naroon ang dalawa. Oh, buti naman at nandito na kayo. Ay bakit? May nangyari ba habang wala ako? Wala naman. Pero kanina, may napansin ako kay Nonoy. Napansin na ano? Ikaw, kung ano-ano na naman ang naiisip mo, ha? Hindi, kanina kasi pag uwi ko, nakita ko sa kaninang binubuhat yung drum natin na may laman na tubig. Tingnan mo, nasa ibang posisyon na yung drum. Napalingon na matandang si Elmer sa kinaroroonan ng drum. Nakumpirma niyang wala na sa dating forma ang drum. Pero hindi magawang paniwalaan ni Mang Elmer ang sinabi ni Lorenzo. Sa liit kasi ng batang si Nonoy, napakalabong mabuhat ng bata ang ganoong kalaking drum. Sabog ka ba, Lorenzo? Ano pinagsasabi mo? Ang liit-liit lang ni Nonoy paano niya mabubuhat ang drum na may laman na tubig? Yun nga po ang punto ko. Paano niya nabuhat yung drum na may lamang tubig? Kasi kitang-kita ng dalawang mata ko eh. Hindi ako gumagawa ng kwento. Tapos, eto pa Meron pa. Abay, pambihira naman. Ganito yun. Ilang araw ko nang napapansin si Nonoy na parang laging tulala. Kapag kinakausap mo siya, parang lutang. Tapos, nung nakaraan, tsaka kanina, paghawak ko sa kamay niya sobrang lamig. Ang lamig ng buong katawan niya. Parang bangkay. Hoy, Lorenzo, kilala mo ako ha? Ayaw ko ng tarantado. Alam kong paborito mo si Nonoy. Pero tingin mo ba gagawa ko ng ganitong klase ng kwento? Concern lang ako sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ito kasi nagbabaka sakali akong alam mo kung anong nangyayari sa kanya.
Napaisip si Mang Elmer sa sinabi ni Lorenzo. Kahit na nag-aalangan siyang paniwalaan ang sinasabi ng binata, may kung anong parte ng kanyang utak ang tila nag-uudyok sa kanya para obserbahan din ang bata. Alam niya rin kasi sa sarili niyang hindi pa nila lubusang kilala ang bata. O sige. Pakikinggan kita. Uobserbahan ko si Nonoy. Kinagabihan, hindi inalis ni Mang Elmer ang kanyang atensyon sa batang si Nonoy. Bawat kilos ng bata ay binabantayan niya. Pero wala naman siyang nakikitang kakaiba. Nagtataka siya sa binata. Alam niya kasing hindi naman mag-iimbento ng kwento ang binata. Lalo na't alam ni Lorenzo na pwede na naman siyang malintikan. Nonoy, may kakaiba ka bang nararamdaman sa katawan mo? Kakaibang nararamdaman? Wala naman po. Bakit po? Wala naman. Inaalam ko lang kung may sakit ka ba o wala. Kahapon po, malamig po ang katawan ko. Ganun po ba kapag walang lagnat? Malamig ang katawan mo? Paano malamig? Para po kasing lamig po ng tubig sa banga. Sa puntong ito, tuluyan ang nakumpirma ni Mang Elmer na totoo nga ang sinasabi ni Lorenzo sa kanya. Hindi niya sigurado kung ano ang nangyayari sa bata. Tatay Elmer, ayos lang po ba kayo? Oo. Ayos lang naman ako. Sige na. Matulog ka na at matutulog na rin ako. Pumasok na lamang ang bata sa silid, habang silang dalawa naman ni Lorenzo ang magkasamang natulog sa sala. Habang nakahiga ay nakatingin siya sa kisame. Iniisip ni Mang Elmer ang batang si Nonoy. Habang tumatagal, mas lalo siyang nakakaroon ng interes na alamin kung ano ba talaga ang pinagmulan ng bata. Kung may alam lang sana siya sa pag-aalbularyo, madali na lang sana niyang matutukoy ang katauhan ni Nonoy. Pero isa lang naman siyang birador na ang alam ay pumatay lang ng pumatay ng aswang. Kakaisip ay nakaramdam na rin ng antok ang matandang si Elmer. Kinaumagahan, paglabas niya ng bahay, nagtataka siya dahil nakangiti agad ang mga tao sa kanya. Nakita niyang dumating din si Lorenzo na galing sa labas. May dala itong pandesal at kape. Mang Elmer, ang angas mo naman pala. Putok na naman ang pangalan mo. Buti, wala kang putok, no? Inilapag ng binata ang mga dala nito sa lamesa. Tuwang-tuwa itong umupo at saka nagdikwatro pa. Sikat ka pala talaga, no? Biruin nyo, pinatay niyo yung 10 aswang kahit mag-isa ka lang. Ano pinagsasabi mo, Lorenzo? Sus! Kunwari ka pa. Huwag ka na magpahambol, no? Hindi bagay sa'yo. Ay, hindi ako lumabas ng bahay kagabi, ha? Natulog ako. Magkatabi tayo magdamag. Lo, talagang pahambol pa, oh. Hindi nga ako lumabas kagabi. Kaya hindi akong pumatay sa mga aswang na sinasabi mo. Hindi ko nga rin alam yan, eh. Ha? Kung hindi ikaw, sino? Aba, hindi ko alam. Kinuha na ba ang mga bangkay ng aswang? Hindi pa po. Hinihintay pa nga ang susunog sa mga bangkay, eh. Oh, saan kayo pupunta? Uy, sandali, sasama ako! Mabilis na naglakad ang matandang si Mang Elmer patungo sa kinalalagyan ng bangkay ng mga aswang. Nang makarating na sila roon, ay agad niyang sinuri ang mga yon. Pagtingin niya sa mga hiwa sa katawan, nagtataka siya dahil hindi yun hiwa na gawa ng kahit na anong patalim. May ilang parte din ng aswang ang nakabuka at halos lumabas na ang laman loob. O ano, nalaman niyo po ba kung sino may gawa niyan? Hindi isang albularyo. Hindi rin isang manunugis o antigero. Hindi tao may gawa nito. Ano po? Ibig niyong sabihin, ibang nilalang ang pumaslang sa mga aswang? Hindi ko alam kung tama ang hinala ko. Pero tingin ko, aswang din ang pumaslang sa mga aswang na ito. Po? Paano mangyayari yun? Di ba friends forever ang mga aswang? Nakita ko po ang pangyayari.
Napalingon sila sa gilid ng marinigang tinig na iyon ng binatang si Igan. Nakatayo ito sa gilid ng puno. Parang nahihiya. Hindi makatingin ng maayos. Natatakot kay Mang Elmer. Ano nakita mo? Nakita ko yung patayan sa pagitan ng mga aswang at ng nag-iisang aswang. Malakas yung isang aswang. Sobrang bilis. Teka. Paano kami maniniwala sa'yo? Paano mo makikita di ba lagi ka lang nasa karinderya? Naglalakad ako pauwi. Galing ako sa pinsan ko nang marinig ko mga nakakatakot na angil ng mga aswang. Sa takot ko, nagtago ako sa kagubatan. Hindi ko inaasahan na doon pala sila nakabang. Nakita ko sila. Grabe, nakakatakot. Para mga gutom na hayop sa gubat. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Pero bigla na lang may dumating na isa pang aswang. Madilim kaya hindi ko mamukaan. Kahit man lang suot niya, hindi ko naaninag. Pero nakakasiguro ako na maliit ang nilalang na yun. Mas maliit sa mga aswang na kinalaban niya. Tingin ko parang batang aswang lang yun. Ano? Bata? Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi nga ako sigurado. Basta para siyang bata, maliit pabuti niligtas niya ako. Pero hindi ko pa din alam kung bakit niya ako niligtas Lalong naguluhan ang utak ni Mang Elmer sa mga sandaling yon. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong kwento. Ang pagkakaalam niya rin kasi, malabong mag-away-away ang mga aswang. Hanggang sa makabalik na sila ng bahay. Balisa pa rin ang utak ni Mang Elmer. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Nang magtanghalian na sila, magkakaharap na rin sila sa iisang lamesa. Tahimik lang ang batang si Nonoy. Ibang-iba ito kumpara sa mga nakaraang araw na parang laging masigla at makulit. Nonoy, malapit na magpasukan. Napag-usapan namin ni Mang Elmer na ipapasok ka na namin sa paaralan. Para naman mas ma-enjoy mo pa yung kabataan mo at may matutunan ka. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka ni Lola sa pang-araw-araw na baon mo. Naku, marami pong salamat. Gusto ko din naman po kasing mag-aral Kaya nga dapat pagigihan mo kapag nag-aaral ka na ha. Teka, ano yan? Bakit may sugat ka sa kamay? Tsaka, ang lalim niya na. Maging si Mang Elmer ay nabahala rin nang makita ang braso ng bata na may hiwa. Hindi naman sobrang laki pero medyo malalim. Unang tingin pa lang ni Mang Elmer, alam na agad niyang ito ay isang kalmot. Wala yan. Sumabit po ako sa alambre. Bakit parang hindi masakit? Di ka ba nasasaktan? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po. Hindi naman po ako nasaktan ng sobra. Habang nag-uusap ang dalawa, bumagal ang pagmuya ni Mang Elmer. Kinakabahan siya. Hindi niya kasi gusto ang pumapasok na hinala sa kanyang utak. Ayaw niyang isipin ang bagay na yon dahil ayaw rin naman niyang maging tama ang duda niya. Sa halos 2 buwan na nilang pagsasama sa bahay, mahal na niya ang batang si Nonoy. Kaya naman, nahihirapan siyang isipin ang batang si Nonoy ay maaaring isang aswang. Nonoy, may naaalala ka na ba? Sa tanong na yun ay napatigil ang usapan ng dalawa. Nakita ni Mang Elmer na tila sumeryoso na rin ang mukha ni Nonoy. Naaalala po? Wala naman po. Tumango na lang si Mang Elmer, pero ang totoo, naghihinala na rin siya sa bata. Kung si Mang Elmer ang tatanungin, ayaw na niya ang nararamdaman niya. Hindi niya gustong pinaghihinalaan niya ang katauhan ni Nonoy. Pero kailangan niya kasing makasigurado. Dahil sa oras na mapatunayan niyang aswang nga si Nonoy, siguradong malalagay rin ang buhay ng bata sa panganib. Gabi na naman, tahimik na ang paligid.
Habang mahimbing na ang tulog ni Nonoy, lihim niyang kinausap si Lorenzo. Ipagtatapat na sana niya ang kanyang mga naiisip pero naudlot ito nang tumunog na ang sirena ng barangay. Isang senyales na ang kanilang barangay ay pinasok na ng mga aswang. Kunin mo ang itak mo. Sumama ka sa akin. Po, paano po si Nonoy? Hayaan mo siya. Kaya niya mag-isa. Po? Dalian mo na. Nakapasok na ang mga aswang. Natatarantang kumilos si Lorenzo. Bago nila puntahan ang kinaroroonan ng mga nilalang, ay pinuntahan na muna nila ang barangay. Naabutan nilang papaalis pa lamang ang mga tanod at ang kapitanang si Bullet. Huwag na kayo sumunod, Bullet. Ang gawin mo na lang, ipakalat mo sa barangay ang mga tanod mo. Ako nang bahalang pumasok sa gubat. Sigurado ka ba? Baka marami sila. Sigurado ako. Malakas ang loob kong may tutulong sa amin. Buang, ayaw mong tulungan ka ng mga tao ko tapos aasa ka may tutulong sa inyo. Ayos ka lang ba, ha? Sige na, sundin mo na lang ang sinabi ko. Wala na ring nagawa pa ang matandang babae. Pinakalat nito ang mga tanod at saka umalis na rin si Mang Elmer at Lorenzo. Mabilis nilang tinungo ang naririnig nilang mga hiyaw. Nang makarating na sila sa gubat, dito na nagsimulang maghanda ang dalawa. Mang Elmer, bakit mo ba kasi hindi pinasama ang mga tanod? Sino ba kasing tinutukoy mo na tutulong sa atin? Yung aswang na sinasabi ng binatang taga-karinderya. Aswang nga rin yun eh. Magtitiwala ba tayo doon? Dito natin malalaman kung talagang kakambi ba siya o hindi. At malalaman mo na rin kung sino siya. Tumigil ang dalawa sa paglalakad nang maramdaman na ni Mang Elmer ang presensya ng mga nilalang. Pagtingala niya, nakita niya sa sanga ng puno ang isang matandang lalaki. May dala itong lampara kaya namukha na niya yon. Hindi pamilyar ang mukha na matanda sa kanya, pero sigurado siya na ang matandang yon ang nakausap ni Nonoy sa bakanting lote. Mang Elmer, sino siya? Tila medyo nagbago ang aura ng mukha mo. Ganyan ba talaga kapag meron ka ng pinoprotektahan? Hindi kita kilala. Magpakilala ka, matanda ka. Dahil interesado ka naman pala kung sino ako. Kaya sige, magpapakilala ako sa iyo. Ako si Magno, ang tumatayong leader ng mga aswang ngayon dahil pinatay mo ang pinuno namin. Bataan ka pala ni Adolfo. Ang lakas naman ang loob mong maging pinuno. Siya nga, hindi siya umubra sa akin eh. Ikaw pa yata naalalay lang? Tumawa ng malakas si Magno pero kalaunan ay bigla na lang ding itong naging seryoso. Mararamdaman na ang galit at buot sa tinig nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ngayon watak-watak kaming mga aswang. Ikaw ang dahilan kung bakit ang mga kapamilya namin ang naghihinagpis dahil sa mga pinaslag mo. Kaya ngayong gabi, magbabayad ka. Papatayin ko rin lahat ng taong mahalaga sa iyo. Mahalaga ba ako sa iyo, Mang Elmer? Dapat na ba akong kabahan? Malayamig ka nga muna kung wala ka sasabing maganda. Mga kasama, kayo na ang bahala sa dalawang ito. Patayin niyo si Elmer. Dalhin niyo sa akin ang ulo niya. Mula sa likuran ng nagtataasang puno, lumabas ang iba't ibang uri ng aswang. Sa puntong ito, nakaramdam na ng kaba si Lorenzo. Sa sobrang takot, hindi na niya maalala ang mga itinuro sa kanya ni Mang Elmer kung papaanong makipaglaban. Ganda mo ang sarili mo. Pambira naman, mukhang ito nang huli ah. Matagal lang hindi nakakakain ang mga bataan ko. Kaya ngayong gabi, kayo ang magbibigay sa kanila na mabuhay pa ng matagal. Gagawin nila kayong pagkain. Dali-daling gumapang ang mga aswang patungo sa kanila. Hindi naman nabahala si Mang Elmer doon. Winasiwas niya ang kanyang espada. Marami agad ang natamaan niya. Habang si Lorenzo naman, nagdadalawang isip pa rin kung tatagayin niya ng itak ang kaharap niya. Puro lamang siya amba. Ano? Ganyan ka na lang. Patayin mo! Hindi ko yata kaya eh. Una pa lang sinabihan na kita. Ayaw ko ng duwag.
Pumapatay ako ng taong dawag at tanga! Nang lumundag ang isang aswang palapit kay Lorenzo, agad na umilag ang binata. Sa wakas ay nagawa na rin niyang ihataw ang daladalang itak. Tinamaan ang aswang sa mukha kaya nakadistansya ng kaunti ang binata. Hanggang sa muli, mga kaibigan! Ay, saan ka pupunta? Maglalaban pa tayo, huwag kang duwag! Tinuwanan lang siya ni Magno at saka lumipad na rin palayo. Samantala, bigla namang mas dumami ang kalaban nila. Magkadikit na silang dalawa. Ang hirap talaga lumaban kapag may ibang iniintindi. Dapat talaga hindi ka nalang sumama eh. Ikaw kaya nagsabi na sumama ako. Tumayo ka lang dito. Ako nang bahala sa kanila. Buong tapang na hinarap ni Mang Elmer ang mga aswang. Pero habang napapatay niya ang mga yon, meron namang mga dumarating. Kalaunan, nakakaramdam na rin ng pagod ang matandang lalaki. Bumabagal na rin ang kilos niya. Halos mag-iisang oras na kasi nilang kinakalaban ng mga aswang. Sugatan na rin silang dalawa, pero hindi nauubos sa mga kalaban. Kung wag na natin silang patayin, habang pinapatay dumadami. Ano? Nag-iisip ka ba talaga? Kapag wala tayong pinatay sa kanila, tayo mamamatay. Kaya mo pa ba? Sanay ako sa ganito kaya mas intindihin mo lang ang sarili mo. Hindi na maigalaw ni Lorenzo ang kaliwang kamay niya. Mas marami kasing sugat ang parteng yon. Habang si Mang Elmer naman, nagagawa pa rin itong tiisin ng kirot ng mga galos. Ang problema lang talaga niya ay ang pagod. Tumingin-tingin si Mang Elmer sa paligid. Hindi niya pa nakikita si Nonoy. Pakiramdam niya noon, nagkamali siya ng hinala. Ganun pa man, itinuon na lamang niya ang atensyon sa mga kalaban nila. Nag-umpisa nang pumalibot yun sa kanila. Ito na ba ang huli? Sana pa na, umamin na ako kay Lola na kumupit ako sa kanya kahapon. Biglang sumilay ang nakakalokong ngiti ni Mang Elmer. Kalaunan ay natawa na lamang ito sa nangyayari. Bagay na ipinagtaka ng mga aswang. Napatigil din ng mga nilalang na parabang nagtataka kung ano ang binabalak na matanda. Oh, bakit kayo tumatawa? Nababaliw ka na ba? Kasi mamamatay na tayo. Hindi ko maiwasang matawa eh. Dahil sa mga oras na ito, aswang din ang magliligtas sa atin. Teka, sinasabi mo bang... Hindi na naituloy ni Lorenzo ang kanyang sasabihin nang biglang may batang lumitaw galing sa itaas. Nakita ni Lorenzo na si Nonoy ang batang yon. Nanlaki ang mga mata ng binata at hindi makapaniwala. Mas lalo pa itong nawindang nang makitang mabilis na kumilos si Nonoy palapit sa mga aswang. Pinagkakakalmot ng bata ang kapwa nito aswang. Mabilis, sobrang liksi. Hindi na nila namalayan kung nasaan na ang bata. Basta nakikita na lamang nilang tumutumba na ang mga kalaban. Naririnig nilang tumutunog din ang mga lieg ng mga yon. Teka, si Nonoy ba talaga nakikita ko? Magpasalamat ka na lang. Bumalik na rin sila sa pakikipaglaban. Sinabayan nila ang batang si Nonoy sa pakikipagbakbakan. Ang kaninang mga aswang na dumadami, unti-unti na ring nababawasan ng dumating si Nonoy. Nang mapansin ng mga aswang na tila hindi sila uubra kay Nonoy, unti-unti na silang umatras. Hindi na rin hinabol pa ni Nonoy ang mga yon. Nang matigil na ang labanan, nahihiya ang batang lumapit kay Mang Elmer. Hindi nito alam kung papaano ipapaliwanag ang tungkol sa tunay niyang katauhan. Noy, aswang ka rin ba? Totoo ba? Sige, magpaliwanag ka. Saka kita hahatulan kapag katanggap-tanggap ang mga sasabihin mo. Bumalik na po ang alaala ko nung nakaraan pa. Hindi ko po sinabi sa inyo kasi natakot po ko sa inyo eh. Alam ko po kasi kung gaano kalaki ang galit nyo sa mga aswang. Kaya naman naisipan ko pong itago ang totoo. Hindi pa lahat ng alaala ko ay bumabalik. Basta, ang una ko lang naalala ay isa akong aswang. Yung mga bangkay ng aswang sa gubat, ikaw ba may gawa nun? Opo, ako po ang pumaslang sa kanila.
Nang maalala ko kasi yung pagiging aswang ko, gusto ko nang umalis at hindi na magpakita sa inyo. Pero habang naglalakad ako, nakita kong may nahabol na lalaki. Kaya tinulungan ko po siya. Doon ko po nalaman, pwede pa rin pala akong maging mabuti kahit na aswang ako. Mang Elmer, ano pong hatol nyo? Kahit ako, nabibigla din eh. Hindi ko inakala na ganito pala si Nonoy. Kung ano man po ang gagawin niyo sa akin, maluwag ko pong tatanggapin. Alam ko pong kalaban niyo mga aswang. Kaya kung papaslangin niyo rin po ako bilang parte ng misyon po ninyo, hindi po ako magtatanim ng sama ng loob. Mamamatay po ako masaya dahil sa mga kamay niyo po ako namatay. Hindi. Walang papanaw. Ano pong ibig niyong sabihin? Ipangako mo sa akin na ang pagiging aswang mo ay gagamitin mo sa kabutihan. Kapag nagawa mo yan, ikaw ang kauna-unahang aswang na hinayaan kong mabuhay. Isa pa, hindi ka na ibang tao sa akin eh. Tinuring na rin kitang anak kaya mahirap para sa akin ang sinasabi mong paslangin ka. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong kaya mong maging mabuti. Kaya sana mangako ka, magiging mabuti ka. Hindi lang sa akin, hindi lang sa aming dalawa, kundi para sa lahat. Opo, pinapangako ko pong magiging mabuting aswang ako. Tutulungan ko po ang mga tao para makamit po natin ang kapayapaan. Mabuti naman at binigyan nyo ng konsiderasyon tong batang to. Pero, Nonoy, hindi mo ba kami kakagatin? Hindi naman po ako kumakain ng laman ng tao eh. Kapag nagugutom po ako, sa gubat po ako naghahanap ng hayop na pwedeng kainin. Sa ngayon, itatago natin sa ibang tungkol dito. Kapag nalaman ng mga tao na aswang ka at nasa poder kita, pareho tayong malalagay sa alanganin. Lalong-lalo ka na, Nonoy. Papatayin ka ng taong bayan. At hindi ko kakayanin kapag nangyari yun sa iyo. Opo, tatandaan ko po ang mga sinasabi ninyo. Pagkatapos ng senaryong yun ay umalis na rin sila doon. Kinaumagahan, si Mang Elmer na naman ang kinilalang pumaslang ng mga aswang. Hindi rin naman kasi nila masabi na si Nonoy ang halos umubos sa mga nilalang. Iritang-irita si Mang Elmer dahil kada dadaan sa bahay nila, nakakatanggap siya ng papuri na alam naman niyang hindi dapat para sa kanya. Iniisip na lang niya na mas mainam na siya ang kilalaning gumawa nun kaysa malaman ng lahat kung ano ba talaga ang katauhan ng batang si Nonoy. Nasundan pa ng nasundan ang pagkamatay ng ibang aswang na nagtatangkang makalapit sa baryo nila. Lahat ng yon, si Nonoy ang gumagawa. Pinipigilan naman ito ni Mang Elmer, pero sadyang hindi yun nakikinig sa kanya. Gusto talaga ni Nonoy na siya mismo ang uubos sa mga kalahi niya. Alam mo naman na delikado ang ginagawa mo. Paano na lang kung mapahama ka? Tapos kami, wala kaming kaalam-alam. Sarap-sarap ng tulog namin tapos ikaw pala patay na. Hindi naman po ako napahamak eh. Ayos lang naman po ako. Ang kulit mo talaga eh. Ang gusto ko lang namang sabihin, huwag kang lalakad na mag-isa. Ngayong alam nilang nakikialam ka na sa problema, siguradong isa ka na sa pinaghahandaan nila. Noy, makinig ka na lang. Para din naman sa iyo yun at sa ating lahat. Kasi kapag napahama ka, sa tingin mo ba magiging palagay ang loob namin? Maapektuhan din kami, no? At kapag naapektuhan kami, siguradong mahihirapan din kaming lumaban. Opo, sige po. Pasensya po. Gusto ko lang naman po makatulong sa inyo eh. Mas makakatulong ka kung makikinig ka sa amin. Alam mo naman na ayaw kong napapahama ka. Baka mabaliw ako kapag nawala ka pa sa amin. Mahal na mahal ka niya si Mang Elmer, no? Di mo ba napapansin? Hindi na siya masyadong maangas. Nagbago na siya. Malahimik ka nga. Bigwasan kita dyan eh. Oo, ayan. Bumalik na naman. Sige na. Kumain na lang talaga tayo.
Sabay-sabay na naghapunan ng tatlo. Naging magaan naman ang mga sandali para sa kanila. Matapos kumain, ay naghanda na rin sila sa kanilang pagtulog. Mga bandang 10:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog ng batang si Nonoy. Sasamantalahin na ng dalawa ang pagkakataon para lumakad. Pupuntahan kasi nila ang hinihinalang tinatambayan ng aswang tuwing gabi. Sigurado kayang hindi magigising at susunod ang batang yon? Napagsabihan naman na natin siya, di ba? Kaya kahit siguro magising siya, hindi naman siguro siya lalabas ng bahay. Ang kulit din ng bungo ng batang yun no? Kung sa bagay, aswang nga. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkailang sa kanya nang malaman mong aswang siya? Hindi naman. Parang wala naman nagbago sa tingin ko sa kanya. Namangha at windang lang talaga ako. Kayo? Wala rin naman nagbago sa tingin ko sa kanya. Mas nauna pa nga akong mag-alala para sa kapakanan niya Di ba ang motto niyo sa buhay, lahat ng aswang kalaban niyo? Bata man o matanda, tomboy man o bakla, may ipin man o wala. Minsan, sa buhay, matututunan mo rin na may mga tao talagang kaya mong bigyan ng walang katapusang konsiderasyon. Lalo na kapag mahalaga sila sa iyo. Ito, curious lang naman ako Bakit ba parang sobrang mahal na mahal niyo si Nonoy? May nakilala kasi akong bata noon. Namatay siya dahil sa aswang. Wala akong nagawa. Kaya ngayon, hindi ko nahahayaang maulit pa ang nangyaring yon. Kaya pala. Sa loob ng halos 15 segundo, meron na silang hinintuan na bahay. Habang nasa gilid sila ng kalsada, napansin nilang merong ilaw sa bahay na yon. Katakataka para kay Mang Elmer na merong nagtayo ng bahay doon. Malayo na kasi sa pamilihan ang area. Kaya kahit na sinong tao, walang magtatangka na tumira doon dahil masyadong malayo sa kabahayan. Hindi ko naman nakita ang bahay na ito nung mga nakaraang buwan na. Pero ngayon, nakatirik na dyan. Aba, kahit nahinala talaga Baka naman pangkaraniwang tao lang talaga yan. Tapos, trip lang nilang tumira sa malayo sa mga tao. Alam mo, isa sa mga lagi mong tatanda na ang bahay ng mga aswang ay may lusutan papuntang taas ng bubong. Tingnan mo yon. Ayun Di ba dyan lang naman lumalabas yung usok kapag nagluluto sila sa loob? Halos lahat ng kusina ng mga bahay dito sa atin nasa labas. Wala sa loob. Kaya yung lusutan na yan, dyan sila dumadaan kapag lumalabas o bumabalik sila habang nakaanyong aswang. Mas madali kasi dyan kaysa sa pinto. Isa pa, sinasabi rin ng suot kong pulseras na aswang ang mga nariyan. Lorenzo, bantayan mo ang paligid Lalapit tayo. Tumingin-tingin na muna sila sa paligid. Nang masiguro nilang wala namang tao, sinimulan na nilang lumapit. Hawak-hawak na ni Mang Elmer ang kanyang espada. Habang itak naman na kinakalawang ang kay Lorenzo. Nang ilang dipa na lang ang distansya nila, may kung anong bagay ang dinukot ni Lorenzo sa kanyang maliit na bag. Oh, ano yan? Nabili ko lang to sa bayan. Sisirain ko lang tong plastic tapos iahagis. Kasi magsasabog to ng mabahong amoy. Laruan lang to ng mga siraulong bata sa bayan. Iahagis ko sa kanila para maglabasan sila. Sigurado kang walang bulilyaso yan Malalaman natin. Bagya pang lumapit ang lalaking si Lorenzo. Na makabuelo, hinagis na niya sa bintana ang hawak-hawak niya. Narinig nila sa loob ang sigawan ng mga naroon. Iisa lang ang sinasabi ng mga yon. May umutot daw, di umano. Nang makita nilang naglabasan nga sa bahay ang mga yon, mabilis na lumapit ang dalawa. Habang hindi pa nakaka-recover ang mga yon, agad na tinaga ni Mang Elmer at Lorenzo ang malapit sa kanila. Pero sa hindi nila inaasahang pagkakataon, nagawa agad makailag ng mga yon. Sobrang lakas ng pakiramdam ng mga aswang. Hindi naman na nabigla si Mang Elmer dahil marami na siyang nakalaban na ganon. At hindi naman siya nahirapan noon. Pero ibang usapan na kasi kapag may kasama siya.
inaalala niya ang kalagayan ni Lorenzo. Bagay na laging nagbibigay sa kanya ng pag-aalinlangan na makipaglaban. Mang Elmer, huwag niyo po akong isipin. Kaya ko naman eh. Tumango na lang siya sa binata. Nang magbago na ng anyo ang mga naroon, lumusob na rin ang mga yon. Sa laban na yon, kahit na papaano ay napanatag ang kalooban ni Mang Elmer. Nakikita niya kasi nakakasabay si Lorenzo sa kanya. Sa ilang buwan na kasi nilang magkasama, tila natuto na rin si Lorenzo kung papaano humarap sa mga kalaban. Makulit kang aswang ka ha? Ah! Oh, sa gilid mo! Aba, isa ka pa ha? Ah! Nakailag si Lorenzo at saka hinagupit niya ng itak ang isang lalaking aswang. Nang mapabagsak niya yon, humawi pa siya ng buhok at pakyut na tumingin kay Mang Elmer. Ayos ba? Aray! Bigla na lamang kinagat sa paa si Lorenzo ng isang aswang na naghihingalo. Mabuti na lang ay pinukulan agad ni Mang Elmer ng maliit na kutsilyo ang aswang, kaya nakabitiw din yun kaagad. Wisit! Pasira sa moment! Dami mo kasing alam eh. Ang sabi ko mag-focus ka. Puro ka katarantaduhan. Seryosohin mo kasi. Buhay mo nakataya dito. Sige, pasensya na. Akala ko kasi ako bida rito eh. Pero nasa na bang iba? Nakatakas na. Kaya mo pa bang tumakbo? Hindi na. Masakit eh. Ikaw na lang. Hindi ko na sila susundan. Delikado ka rito. Baka balikan kanila. Inakay na lang ni Mang Elmer ang binata. Pinaupo na muna niya ito saglit sa gilid. Pumasok siya sa loob ng bahay. Amoy na amoy pa rin niya ang baho sa loob. Pero mas nakapukaw ng tingin niya ang mga naiwan sa lamesa ng mga aswang. Isang mapa na iginuhit lang. At ang mapa na yon ay ang mismong kanilang barangay at ang mga katabing lugar. Aba, lihiti mong plano ito ng mga aswang ah. Mukhang mga opisyal pa lang dinali namin. Kita niya sa mapa ang taktika na maaring gawin ng mga aswang. Kaya naman kinuha niya ang mapa na yon. Palagay niya kasi ay malaki ang may tutulong nito para mapagandaan ang inihahandang kasamaan ng kampo ng kadiliman. Oh, hindi niyo man lang ba ako akayin? Hindi naman malalim ang kagat sa iyo eh. Kaya mo na maglakad. Sus ko, pambira naman oh. Kahit na hirap si Lorenzo, pinilit na lamang nitong makasunod sa matandang lalaki. Buti na lang din ay may napadaan na tricycle at agad naman silang sumakay. Huwag kang iiyak mamaya ah. Gagamutin ko ang sugat mong yan. Bakit? Sobrang sakit ba ang gamot? Oo. Pero mas masakit kapag namatay ka dahil sa kagat ng aswang. Madali silang nakarating ng barangay. Pero laking pagtataka nilang dalawa nang maabutan nilang walang tao sa bahay. Wala na sa higaan ng mahimbing na natutulog na bata kanina. Nabahala si Mang Elmer noong mga sandaling yon. Unang pumasok sa isip niya, baka sumagupa na naman sa aswang ang bata. Ay nako, pambihira talagang bata to oh. Pipingutin ko talagang itlog nito kapag bumalik to eh. Mang Elmer. Naalarma matandang lalaki na makita niyang namumutla na si Lorenzo. Pinahiga na niya ito sa lapag. Nakita niya kasing nagkukulay ubi na rin ang bandang parte ng kinagatan. Sobrang kirot na, Mang Elmer. Parang gumagapang yung sakit pakit ng hita ko. Kumalma ka. Nilinisin natin ang sugat mo. Kukuha lang ako ng mga gamit. Pagtayo niya, nakita niya ang kapiraso ng papel na nasa ibabaw ng lamesa. Nang basahin niya ang nakasulat, nanlaki ang mga mata niya nang malamang kinuha ng mga aswang ang batang si Nonoy. Napalunok ng laway ang matandang lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nabahala at kinabahan siya. Hindi niya kayang may mangyaring masama sa bata. Pero hindi rin naman niya pwedeng iwan si Lorenzo. Napamura na lang siya sa kanyang isipan. Kahit gusto niya nang puntahan agad si Nonoy, kailangan niyang mas unahin si Lorenzo dahil nasa panganib ang buhay nito at ito ang mas malapit sa kanya. Kinuha na niya ang mga gagamitin niya para linisin ang sugat ng binata.
Maya-maya pa ay sinimulan na rin niya ang paglilinis. Halos mapaos ang binatang si Lorenzo sa kakasigaw dahil sa hapdi ng mga nilagay ni Mang Elmer. Naawa na lang din siya sa binata pero yun lang ang pinakamabisang gamot para mapatay ang bakterya na galing sa bibig ng aswang. Kapag hindi kasi naagapan yon, maaring kumalat ang bakterya at pwede nitong sirain ang organ ng binata. Mang Elmer, mamamatay na ba ako? Oo, mamamatay ka na kapag sumigaw ka ng sumigaw. Kaya manahimik ka dyan. Konti na lang ito. Manong-manong nilinis ni Mang Elmer ang sugat ni Lorenzo. Meron din siyang pinainom na halamang gamot. At meron din siyang pinanguyan na dahon. Makalipas lang ng ilang oras, nawala na rin ang kirot sa paa ng binata. Nagagawa na rin itong igalaw ang paa at naitatapak na rin. Maraming salamat, Mang Elmer. Akala ko ba hindi ka albularyo? Bakit ang galing yung manggamot ng sugat? Huwag ka masyadong bumilib. Bukod sa pumapatay ng aswang, yan lang din ang talagang alam ko. Natutunan ko lang yan sa kaibigan kong albularyo na namatay na rin. Maraming salamat po ulit. Akala ko talaga mamamatay na ako eh. Kailangan din pala nating mag-ingat sa kagat ng aswang. Ngayon ko lang nalaman na pati ang kagat nila nakamamatay na rin. Totoo nga ang nababalitaan ko. Ibang uri na ng aswang ang mga gumagala ngayon. At siya nga pala, maiwan muna kita rito ha. Bakit po? May pupuntahan ka ba? Hindi mo ba napapansin na wala si Nonoy? Ay, oo nga no. May iniwang sulat ang mga dumukot sa kanyang mga kapwa niya aswang. Kailangan kong puntahan ng batang yon. Ano po? Dinukot siya? Teka, totoo ba? Bakit ang kalmado mo? Bakit? Ano bang gusto mo? Maglupasay ako. Kailangan kong maging kalmado. Kasi kung natataranta ako, baka hindi kita nagamot. Pasensya na. Dahil sa akin hindi mo kagad napuntaan si Nonoy. Hayaan mo na. Hindi naman nila sasaktan ang batang yon. Ako ang kailangan nila. Sige po, sasamahan ko po kayo. Hindi na. Kailangan mo ipahinga yung sugat mo. Papapuntahin ko rito yung ilang tanod para magbantay sa'yo. Kailangan ko nang umalis ngayon eh. Sige po, Mang Elmer. Mag-iingat po kayo. Ngumiti lang ng pilit ang matandang lalaki. Wala siyang sinayang na segundo. Alam niyang anumang oras ay mahalaga sa mga sandaling ito. Kaya naman, kahit na wala pa siyang pahinga, lalarga siya para harapin ang mga aswang. Hindi siya papayag na gamitin ng mga aswang si Nonoy laban sa kasamaan. Hindi na siya pumasok sa kagubatan. Sa kalsada lang siya dumaan dahil mas malapit ang daan doon. Habang naglalakad, naramdaman niyang merong sumusunod sa kanya. Hinugutan niya ang kanyang espada. Maraan siyang naglakad sa harapan ng halamanan. Hindi ka aswang. Hindi ka mararamdaman ng pulseras ko. Pero nararamdaman kita. Sino ka? Lumabas ka dyan! Nakatutok lamang ang espada nang biglang may binatang lumabas mula roon. Maliwanag ang buwan, kaya kahit na papaano ay nakilala niya ang taong yon. Oh, boy karinderya. Igan po ang pangalan ko, Mang Elmer. Wala akong pakialam kung anong pangalan mo. Ang gusto kong malaman, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo ako sinusundan? Gusto ko po sana na samahan kayo eh. Hindi ko kailangan ng pabigat ngayon, no? Umuwi ka na sa inyo. Magbalat ka na lang ng patatas. Kaya ko po kayong tulungan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aswang ang makakalaban ko, hindi mga tao sa bilyaran. Meron akong dalang anting-anting. Galing ito sa baul ng lolo ko. Tingin ko, pwede niyong gamitin ng anting-anting. Agad na inilabas ng binata ang isang medalyon na kulay ginto na merong mahabang tali. Ito yung sinasabi sa akin ng lolo ko na gamitin ko raw kapag may mga masasamang elemento. Isuot ko raw sa bewang ko. Pero nung sinuot ko nung nakaraan, nagkasakit lang ako eh. Tingin ko, hindi para sa akin to. Tingin ko, para sa iyo to, Mang Elmer. Inabot ng binatang si Iga ng anting-anting kay Mang Elmer. Tinanggap naman ito agad na matanda. Sinuri niya yung saglit,
at napatunayan niya ngang ang medalyon na yon ay lihitimong anting-anting. Hindi ko alam kung pwede ko itong gamitin. Alam mo, hindi ako pwedeng gumamit ng anting-anting na hindi ko kilala. Ang mga anting-anting, mutya o agimat ay may mga buhay rin. Meron silang kinikilalang mga amo. Pero mag-aanim na taon nang wala si Lolo. Kung talagang nangingilala ng among anting-anting, tingin ko matagal na rin siyang naghahanap ng bagong amo. Bakit hindi niyo subukang gamitin? Suotin niyo, Mang Elmer. Huminga ng malalim si Mang Elmer. Kinakabahan siya. Yung kasi ang unang pagkakataon na susubok siya sa isang anting-anting. Ang paniniwala niya kasi noon, hindi na niya kailangan ng mga ganoong bagay. Dahil kaya namang lumaban ng umaasa lang sa sarili nitong lakas. Pero ibang usapan na kasi ngayon. Alam niyang ang mga kalaban niya ngayon ay hindi naggaya ng mga naunang pinapatay niya lang ng basta. Isinuot niya ang anting-anting. Nang nasa bewang na niya ito, wala naman siyang ibang nararamdaman. Kumusta? May nararamdaman ba kayong kakaiba? Wala pa. Hindi naman agad tumatalab ang anting-anting sa mga bagong tagapangalaga. Pero salamat sa anting-anting ah. Sige na, umuwi ka na. Pero gusto kong sumama eh. Hindi nga pwede. Bakit man tigas ng bumbunan mo? Binigyan ko kayo ng anting-anting kaya dapat isama niyo ako. Sige na, Mang Elmer. Gusto ko maging proud sa akin ng tatay ko. Ikamamatay mo lang kung sasama ka sa akin. Wala kang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Basta, wala akong pakialam kung mamamatay ako. Kung yun lang ang tanging paraan para matuwa sa akin ng tatay ko, gagawin ko. Sige nga, ano kaya mong gawin? Inilabas ni Igan ang nakatagong punyal sa likuran nito. Punyal ito ni Lolo. Ito ang gagamitin ko laban sa mga aswang. Bahala ka kung gusto mong sumama. Wala akong kasalanan kapag namatay ka, ha? Naku, maraming salamat, Mang Elmer. Hindi na lamang nagsalita si Mang Elmer. Nauna na itong naglakad. Hinayaan na lamang niya ang binata sa gusto nito. Nagpatuloy si Mang Elmer sa paglalakad. Tahimik lang naman si Igan kaya naging swabe ang kanilang paglalakad. Hindi ito gaya ni Lorenzo na kung ano-ano ang pinagsasasabi. Isang oras ang nakalipas, natanaw na rin nila ang isang lugar na ngayon lang din nakita ni Mang Elmer. Bago pa lang ang lugar na yon, tingin ni Mang Elmer ay sinadyang mabuo ang lugar na yon para lang talaga sa mga aswang. Mang Elmer, yan na ba yung lunggaan ng mga aswang? Oo, pero ako lang ang papasok, ha? Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng kalahating oras, bumalik ka na sa barangay natin. Puntahan mo si Kapitana. Sabihin mong abisuhan ng ibang manunugi sa iba't ibang barangay. Naintindihan mo ba ako? Yun lang ang gagawin ko. Oo, huwag ka na makulit. Makinig ka na lang. Sige po, masusunod po, Mang Elmer. Huminga ng malalim ang matandang si Elmer. Nang makabuelo, lumapit na rin siya sa baryo. Nakapasok siya sa baryo ng mga aswang nang walang nakakakita sa kanya. Pero ang numero unong problema niya ay kung saan niya hahanapin ang batang si Nonoy. Patay na. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Elmer nang meron na siyang makasalubong ng mga aswang. Agad niyang kinalaban ang mga yon. Nakakapalag naman siya at nakakasabay sa mga ito. Ang kaso nga lang, nasira na ang plano niya. Kaya naman, habang nakikipaglaban siya, iniisip na niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Marami pa kayong kakainin bigas. Pero mas maganda kung isasaing niyo muna. Pagkahataw niya ng espada niya, bigla na lang niyang naramdaman na may tumusok na kung anong bagay sa leeg niya. Paghawak niya, kasing laki lang yun ng karayom. Unti-unting nanlabo ang mga paningin niya. Maya-maya lang, nagdilim na rin ang paligid. Hindi na alam ni Mang Elmer ang sumunod na mga nangyari. Basta't nagising na lamang siya na nakagapos na siya sa upuan. Kaharap niya ang mga aswang, pati na rin ang pinuno ng mga yon. Nasa pagkakaalala niya ay Magno ang pangalan. Hindi ka ba marunong makaintindi ng sulat?
Ang sabi ko sa sulat, pupunta ka lang ng mapayapa. Kasi ang dapat mo lang gawin, isuko ang sarili mo kapalit ang bata. Pero anong ginawa mo? Pinaslang mo pa ang mga tauhan ka. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Mang Elmer. Dumugo agad ang labi niya sa lakas ng impact. Pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong pagkasindak. Sa halip, inangasan niya si Magno. Hindi ko kasalanan na mahihina ang mga tao mo. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang batang pinakamamahal mo. Tingin mo pupunta ako rito kung nakalimutan ka? Pwede bang gumamit ka naman kahit kaunting utak? Nakakatuwa ka naman pala, no? Kahit na alam mong mamamatay ka na ngayon, nag-aangas ka pa rin. Ngayon na matatapos ang pagiging siga mo sa angkad ng mga aswang, Elmer. Napalingon si Mang Elmer sa pintuan nang may ipinasok na lalaki ang mga aswang. Nadismaya ang matandang birador. Ang pag-asang may darating pa sa kanila ay nalusaw dahil sa pagkahuli kay Igan. Pasensya na, Mang Elmer. Patakas na ako. Nahuli nila ako eh. Pambihira ka. Wala na. Tanggapin na lang natin ito na ang huli nating buhay. Tumawa ng malakas sa matandang si Magno. Tuwang-tuwa itong makita na nawawala na ng angas si Mang Elmer. Tingnan mo ang mukha mo. Para kang kawawang tuta. Sige na mga bata. Dalhin nyo na ang dalawang yan sa bakuran ng headquarters natin. Maranay nila ng mga aswang ang dalawa. Halos makaladkad si Mang Elmer at Igan. Pagdating nila sa malawak na bakuran, ay itinali ang kamay nila sa magkabilang kawayan. Naririnig na nila ang mga hiyawan ng mga aswang, mga hiyawan ng pagdiriwang at pagkagigil. Maya-maya lang, dinala na rin ng mga aswang ang batang si Nonoy. Tinanggal mismo ni Magno ang pagkakabusal sa bibig ng bata. Nonoy, sinaktan ka ba nila? Ayos ka lang ba? Hindi po ako sinaktan. Huwag niyo na po akong intindihin. Pero bakit pa po kayo nagpunta rito? Mapapahamak pa po kayo rito eh. Nagpunta ako rito para sa'yo. Hindi ko hahayaang may gawin silang masama sa'yo. Tama na ang dramahan. Pero nakakatuwa ang inyong samahan. Mukhang mahal na mahal mo ang batang ito, Elmer. Kaya ngayong gabi, papipiliin kita. Ang batang ito, ang binatang katabi mo. Mang Elmer, ang batang yan na lang ang piliin mo. Okay lang sa akin mawala ako. Nagbago na ang isip ko. Mukhang wala naman palang halaga ang buhay ng binatang yan. Kaya ganito na lang ang gagawin natin. Ikaw binata ka. Ikaw ang mamimili kung sino sa batang ito at sa matandang yan ang papatayin mo. Ano po? Sinasabi niyo bang isa sa kanila ang papatayin ko? Ang talino mo. Sige na, pakawala na ang binatang yan. Inabot ng isang aswang ang espada ni Mang Elmer kay Igan. Nanginginig pa ang kamay ni Igan nang hawakan niya ang espadang yun. Hindi dahil sa mabigat, kundi dahil sa kaba na nararamdaman. Igan, ako ang paslangin mo. Matanda na ako. Marami na ako nagawa. Huwag po. Ako na lang kasi aswang po ako. Ano? Aswang ka? Bilisan mo. Pumili ka na kung ayaw mong silang dalawang mamatay. Kasama ka. Namumutla na sa kaba ang binatang si Igan. Hindi nito alam kung sino ang pipiliin niya. Pero kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Dahil sa oras na mapuno ang pasensya ng pinuno ng mga aswang, siguradong mamamatay ang dalawang yon kasama siya. Mang Elmer, pasensya na pero ikaw ang pipiliin ko. Wala akong magawa. Huwag ka gumigay ng pasensya. Masaya ako mamamatay dahil espada ko ang gamit mo. Lumapit na si Igan kay Mang Elmer. Itinaas na ni Igan ang espada. Handa na sana nitong gawin ang pinakamabigat na desisyon ng buhay niya. Nang biglang nabulabog ang mga aswang sa paligid. Narinig na lamang nila na may mga umaatake na sa baryo.
nakita nila ang mga manunugis at ang ilang tanod. Nakita rin nilang naroon si Lorenzo na kasama pa ang lola nitong si Bullet. Lahat ng mga yon ay may mga bitbit na mahahabang itak. O ano? Bakbaka na! Nagpulasa na ang mga aswang. Maging ang mga nagbabantay kina Mang Elmer ay nagsialisa na rin. Inuna ng mga aswang ang pakikipaglaban kaysa intindihin ng mga bihag. Mga buwisit! Nang umalis si Magno, agad din namang lumapit si Lorenzo para kalagan sila. O Igan, paano ka nakarating dito? Nako, mahabang kwento. Kayo na mo nang bala sa mga iba. Ako nang bala kay Magno. Nanoy, protektahan mo si Bullet. Huwag niyo akong intindihin, ha? Kaya kong sinaulong yon. Agad na umalis si Mang Elmer para sundan ang pinuno ng mga aswang. Nakarating sila sa bakanting lupain na katabi lang din naman ng baryo. Sa ilalim ng bilog na buwan, makakaharap ang dalawang matanda. Sa pagkakataong ito, hindi nahahayaan pa ni Mang Elmer na makatakas ito ulit sa kanya. Bakit parang nanahimik ka na yata? Kinakabahan ka na ba? Wala naman akong dahilan para kabahan. Baka ikaw ang kabado. Nagtawag ka pa talaga ng mga alipores ba? Hindi ako nagtawag. Sadyang may mga utak lang talaga ang mga kasamahan ko. Hindi sila gaya ng mga tauhan mo na mga gamunggo lang ang utak. Tama ng daldalan. Simulan na natin to. Nagbago na ng anyo ang aswang na si Magno. Nang magkulay itim at pumuti ang buhok nito, napagtanto na ni Mang Elmer na isa pala itong gabunan. Walang pag-aalinlangang lumusob si Magno. Kahit na pinaghandaan niyo ni Mang Elmer, tumalsik pa rin siya nang suntukin siya ng pinunong aswang. Buti na lang ay nasalag niya yun ng espada kaya wala siyang galos. Kinabigla ni Mang Elmer ang kakaibang lakas ng kanyang kalaban. Sa puntong yun pa lang, natatansya na niyang hindi niya kakayanin si Magno. Kung ikukumpara ang lakas niya sa kalaban niya, sobrang layo ng diferensya. Alam niyang hindi siya uubra kahit na marami na rin siyang karanasan sa pakikipaglaban. Isa pa, yun din kasi ang unang pagkakataon na may nakaharap siyang gabunan. Anong problema? Nag-aalala ka ba sa mga kasama mong nakikipaglaban? O nag-aalala ka para sa sarili mong kapakanan? Huwag ka masyadong kampante. Nag-uumpisa pa lang ang laban. Mamaya ka na magyabang kapag nakita mong naghihingalo na ako. Bumorma na si Mang Elmer. Lalakasan na lamang niya ang kanyang loob. Yun lang ang pwede niyang gawin para kahit na papaano, tumagal pa ang laban at makapag-isip pa siya ng ibang paraan. Sa sunod na pag-atake ng aswang sa kanya, sinubukan niyang makatsyempo. Umilag siya at nakakita siya ng pagkakataon para patamaan si Magno. Pero sa halip na masaktan, tila wala man lang itong naramdaman sa hiwa na ginawa niya. Nagulat na lamang si Mang Elmer nang mahawakan siya nito sa kamay. Hinila siya ni Magno at nang makalapit, sinuntok siya ng aswang sa sikmura. Ilang segundong tila hindi makahinga si Mang Elmer. Namilipit siya sa sakit. Isang malaking pagkakamali na akong kinalaban mo, Elmer. Pangkaraniwang tao ka lang naman. Angas lang ang lagi mong dala. Pero wala kang kakaibang lakas para talunin ang gabunan na kagaya ko. Mas marami ka bang dinadaldal kaysa sa suntok mo? Muling lumapit sa kanya matandang aswang. Sinakal siya at saka itinaas sa ere. Namumula na ang mukha ni Mang Elmer noong mga sandaling yon. Malapit na siyang mahalagutan ng hininga. Buti na lamang ay nakadukot pa siya ng kutsilyo sa likod niya. Sinaksak niya ang mga mata ni Magno. Dahil doon ay nabitiwan siya nito. Buong akala ni Mang Elmer ay makakalamang na siya sa laban dahil doon. Pero ang hindi niya alam, mas lalo lang lalakas ang kalaban niya ng dahil sa galit. Walang iya ka! Walang iya ka talaga! Matitikman mo ang galit ko! Lumundag na mataas si Magno. Nakalapit agad ito at dinakma ang mukha ni Mang Elmer. Binagsak nito ng malakas si Mang Elmer
at saka idiniin ang muka sa lupa. Hindi pa ito nakontento. Pinagsusuntok ni Magno si Mang Elmer sa muka. Duguan na ang matandang birador. Nanlalabo na rin ang paningin nito nang dahil sa mga dugong halos nahilamos na niya. Sa mga pagkakataong ito, sa kanya lang napagtanto na hindi pala talaga siya malakas. Sadyang matapang lang siya at matalino. Pero ang tapang at talino niyang yon ay hindi niya magamit sa sitwasyon niya. Dahil ang tapang at talino na meron siya, mukhang hindi na uubra sa bangis at lakas ng kalaban. Pwe! Napakahina! Akala ko pa naman ay pagpapawisan ako sa iyo. Mahina! Mahinang mahina! Hindi ako natutuwa sa iyo, ha? Kaya ngayon, papatay na kita para maisunod ko na ang batang pinakamamahal mo! Wag mong sasaktan si Nonoy! Manahimik ka! Gagawin ko ang gusto ko! Gustong gumalaw ni Mang Elmer pero wala na siyang lakas. Kahit daliri niya ay hirap na siyang igalaw. Naiyak na lamang siya dahil alam na niyang wala na siyang magagawa. Nang makita na niyang kinuha na ni Magno ang espada nito para itarak sa kanya, napangiti na lang siya at napapikit. Pero bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin ng mga sandaling yon. Biglang nagliwanag ang anting-anting sa bewang ni Mang Elmer. Nasilaw si Magno kaya napalayo ito. Naramdaman naman ni Mang Elmer ang kaginhawaan sa kanyang katawan. Para siyang pinanganak ulit. Lahat ng sakit sa katawan niya ay himalang nawala. Bumalik ang kanyang lakas. Bagay na ikinagulat ni Magno. Ha? Ano nangyari? Bakit ka nakabangon? Hindi ko rin alam. Pero tingin ko, nakikisa na ang anting-anting. Hindi niya pa ako kilala pero parang kinikilala na niya ako ngayon. Biglang lumipad ang espada niya patungo sa kamay niya. Mabilis din namang umatake si Magno sa kanya. Pero nagawa na niyang salagin ang kamao nito gamit lang ang kaliwa niyang kamay. Paano nagkaroon ka ng anting-anting? Nilinlang mo ako! Nilinlang? Hindi kita nilinlang, no? Puro ka kasi daldal eh. Walang ano-ano ay itinarak ni Mang Elmer ang espada sa tagiliran ng aswang. Agad niyang hinugot ang espada, pero binigyan niya pa ng isang mahabang hiwa sa dibdib si Magno. Dahil doon, tuluyan ng bumagal ang kilos nito. Umatras ito pero umabante naman si Mang Elmer. Nang matumba si Magno, tinutukan niya na yon ng espada sa leeg. Kapag nakarinig ako ng magandang dahilan kung bakit di kita dapat patayin, sige, hahayaan kitang mabuhay. Ngayon, sabi mo sa akin, bakit hindi kita papatayin kahit ang dami yun ng pinatay na tao? Ano? Kaya ko magbago. Pwede tayo maging magkaibigan. Pinapangako ko, wala na akong sasaktan na tao. Magno, hindi ako sanggol na kahapon lang ipinanganak. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Walang aswang na kayang magbago kung una pa lang masama na siya. Hindi kagaya ni Nonoy. Siya, una pa lang ay kabutihan ang nananalaytay sa ugat niya. Mali ka dyan. Lahat ng aswang kayang magbago. Kung kaya niyong magbago, bakit hindi niyo ginawa noon pa? Marami ba kayong sinaktan at pinatay? Muling naggalit si Mang Elmer. Humigpit ang hawak nito sa espada. Marahan namang tumayo ang aswang na si Magno. Tumingin ito sa mga mata ni Mang Elmer. At saka nagsimulang magritual. Sinusubukan nitong isailalim si Mang Elmer sa isang hipnotismo. Hindi ako tinatablan yan. Wala naman akong ginagawa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Elmer. Bago pa siya maisahan ng kalaban niya, tinaganan niya ito sa leeg. Pagkatapos ay itinarak ulit ang espada sa kaliwang dibdib nito. Sumuka ng maraming dugo ang pinunong aswang. Agad itong bumagsak at nangisay-ngisay. Nakadilat ang nanlilisik nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Hanggang sa huling sandali, tila gusto pa rin siyang paslangin ni Magno.
Mga ilang sandali lang, nalugutan na rin ng hininga ang kanyang kalaban. Agad niya namang binalikan ang mga kasama niya para tulungan ng mga ito. Makalipas lang ang halos 5 minuto, natalo na rin nila ang mga aswang. Marami ang sugatan sa kanila, pero maswerteng wala namang nasugatan. Mga kasama, naipanalo natin ang laban. Wala na ang mga aswang. Payapa na ulit ang probinsya natin. Elmer, ayos ka lang ba? Bakit ang dami mong dugo? Ayos lang naman ako. Mang Elmer, nakita ko kanina yung malakas na liwanag. Gumana na ba yung anting-anting? Oo, gumana na ang anting-anting. Maraming salamat ha. Iniligtas ako ng anting-anting sa tiyak na kamatayan. Tatay Elmer, buti naman po ligtas kayo. Nag-alala po ako eh. Akala ko po hindi ko na po kayo makikita. Ginawa kong lahat para magkasama pa ulit tayo. Kaya huwag ka na mag-alala. Ligtas na ako, oh. Ligtas na tayong lahat. Nilisan na rin nila ang lugar na yon matapos nilang abuhin ang mga bangkay ng mga aswang. Kinaumagahan, binalita ni Kapitana ang kanilang pagkapanalo kontra sa mga aswang. Nagdiwang ang kanilang barangay dahil sa wakas wala na rin ang panghanib sa lansangan. Makakalabas na rin ang lahat ng bahay nang hindi nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Higit sa lahat, si Mang Elmer ang pinakamasaya. Bukod kasi sa nabigyan na niya ng kapayapaan ng kanilang probinsya, makakasama na rin niya ng mas matagal ang batang si Nonoy. At sa paglipas nga ng mga buwan, mas lalo pang lumalim ang samahan ng bata at ng matanda. Itinuring na talaga ni Mang Elmer na tunay na anak si Nonoy. Ang pagiging aswang naman ng bata ay patuloy lang nilang itinatago sa mga tao. Pero kasabay nito, naghahanap na sila ng pinakamagaling na albularyo. Susubukan nilang maging normal na tao si Nonoy. Alam ni Mang Elmer na mahirap yun mangyari. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa na mabigyan ng normal na buhay ang batang si Nonoy. Dahil para sa isang dating birador at maangas na matanda, wala nang mas sasaya pa ang kalooban niya kapag nakita niyang maligaya si Nonoy. Mula noon, naging masagana na ang mga barangay. Naibalik ang dati nitong sigla. At sa mga paparating na taon, alam ni Mang Elmer na meron na siyang kakayahan para mas maprotektahan ng mga tao dahil ngayon, hindi na tapang at angas lamang ang daladala niya. Dahil kasama na rin niyang lalaban ang anting-anting na bago niyang sandata. Wakas,